Silent Channel. Kabanata 1591 hanggang 1600. Si Wu Changkong ay isa ng super daoluo, walang problema sa pagsusuot ng 4-character battle armor. Mula nang pumasok si Wu Changkong sa may pamagat na antas ng daoluo, ang kanyang bilis ng paglilinang ay hindi bumagal, ngunit sa halip ay tumaas. Kaya naman maaari itong makapasok sa super daoluo sa maikling panahon. Sinabi ni Yali kay Tang Wulan na ito ay dahil si Wu Changkong ay tila nagising sa panahon ng Big Bang, at ang orihinal na nalulumbay na puso ay nakagapos ng puot, at ang pasanin sa kanyang mga balikat ay napakabigat. Bilang karagdagan sa dalawang extreme daoluo sa Shrek Academy, ang guro na talagang buhay ay siya lang talaga. Isinakripisyo ng ibang mga guro ang kanilang sarili para sa mga estudyante at iniwan siya ng pagkakataong mabuhay sa huling minuto. Ano ba ang dahilan niya para ay sobsob ang sarili sa kalungkutan? Nang matapos ang sakuna, sa puso ni Wu Changkong, hindi na sa kanya ang buhay niya, kundi sa buong Shrek Academy. Siya ay orihinal na isang tao na may iba't ibang mga talento, at pagkatapos niyang malaman ang mga bagay na ito, ang kanyang paglilinang ay mas mabilis. Ang dahilan para sa pagkumpleto ng 3 set ng Skyforging sa lalong madaling panahon ay syempre napakahalaga. Ito ay may kinalaman sa mabuting balita na ibinalik ni Wu Changkong. Para sa dalawang extreme daoluo at Wu Zhangkong na bumuo ng battle armor, syempre, hindi lang isang metal ang kanyang magagamit. Itinakda ni Tang Wulan sa kanyang sarili ang layunin ng 4 na halwang metal, na siyang pinakamataas na antas na maaari niyang makamit ngayon. Ayon sa kanyang kasalukuyang rate ng tagumpay, tatagal lamang ng 3 buwan upang makumplito ang 3 set ng Skyforged na metal na ito. Ang problema sa tirahan ng Titan Great Ape Family ay nalutas na. Sa isang lugar na halos 1 kilometro ang layo mula sa kasalukuyang pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy, isang bagong gusali ang direktang itinayo para sa Titan Great Ape Family. Nang ibalik ni Tang Wulan ang magandang balitang ito, ang buong Shrek Suyuan ay labis na nasasabik. Yan ang dalawang extreme daoluo. Bukod dito, mayroon pa ring dalawang extreme daoluo na lubos na mapagkakatiwalaan, at ang Titan Great Ape Family ay nagmamay-ari din ng 2 super daoluo at 5 title daoluo. Ang gayong makapangyarihang pamilya ay tiyak na mailalarawan bilang isang pinakamataas na kapangyarihan. Higit sa lahat, napakagandang bagay na pinipili ng isang kumpletong pamilya na ma-attach sa Shrek Academy. Kasabay nito, ang Titan Great Ape Clan ay may napakataas na upgrade ability. Hanggat ang mga powerhouse sa itaas ng title daoluo ay may hindi bababa sa 3 character na battle armor, ang kanilang kabuuang lakas ay maaari pa ring gumawa ng isang malaking hakbang. At ang Shrek City ay mayroong Titan Great Ape Family, na maaaring ituring na sa wakas ay nakakakuha ng isang foothold. Kahit na ito ay ang Spirit Pagoda, walang masyadong extreme daoluo na nakaupo dito. Siyempre, tanging sina Yuan and Tiandang, Yuan and Tianxiang, at ang 3 pang pinamagatang daoluo na tunay na naging guro sa akademya, kasama na si Yuan and Zhenchen, ang hindi direktang lumahok sa pagtuturo dahil sa kanilang katandaan. Ngayon ang gusaling itinalaga sa Titan Great Ape Family ay sinimulang i-renovate, at direkta itong pinangalan ng Titan Building. Ayon sa kasalukuyang pag-unlad, maaari silang lumipat ng direkta kapag lumipat sila. Paglabas ng kanyang forging room, iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan ng husto. Ang kanyang forging room ay nasa bubong ng bagong itinayong pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy. Ito ay batay sa roof climbing platform ng Blacksmiths Association. Sa mas mataas na lugar, ito ay talagang mas mahusay na makipag-ugnay sa mga molekula ng elemento sa hangin. Kasabay nito, mas malamang na maapektuhan ang labas ng mundo kung magdaranas ka ng kalamidad ng mga elemento dito. Ang Soul Guidance Defense System dito ay idinisenyo at ginawa ng mga eksperto mula sa Tang Sect, at ang antas ng depensa ay mas mahusay kaysa sa pag-akyat sa mga rooftop. Pati ang ilaw ay nakaharang. Sa makatuwid, tanging ang isang Soul Master na may sapat na malakas na cultivation base ang malabo na nakadarama ng pagbabago-bago ng enerhiya dito kapag si Tang Wulan ay nagpanday, ngunit walang nakakaalam na mayroon talagang isang banal na master na nagpapanday araw-araw. Pinangalanan ni Tang Wulan ang kanyang forging studio na Forging na Tiantai, at ngayon ay gumugugol siya ng pinakamaraming oras dito araw-araw. Nakatayo sa gilid ng huwad na bubong at nakatingin sa malayo, ang kumikinang na si God Lake ay nagsimulang makaramdam ng kaunting galit. Bagamat ito ay maaaring damdamin lamang mula sa puso, malinaw na alam ni Tang Wulan na ang sinaunang puno ng buhay sa ilalim lamang ng napakalawak na usok na ito. Pagkabalik niya, ang una niyang ginawa ay makita ang sinaunang puno ng buhay at makipag-usap dito. Ang sinaunang puno ng buhay ay labis na nasasabik tungkol sa mayamang sigla na idinagdag. Sinabi nito kay Tang Wulan na mayroon na itong kakayahan na gawing asensya ang buong si God Lake. Kung walang tuloy-tuloy na pag-iniksyon ng enerhiya sa buhay, aabot ito ng humigit kumulang 10 taon, at magbibigay daan din ito sa isang kumpletong ecosystem na lumitaw sa ilalim ng Poseidon Lake. Sa oras na iyon, ang Poseidon Lake ay maaaring magsimulang unti-unting manganak ng sarili nitong enerhiya sa buhay. Ngunit kung nais mong makabawi sa antas ng lumang gintong puno ng taon, hindi mo alam kung gaano ito katagal.
Ang pinakamagandang bagay tungkol sa enerhiya ng buhay ng Demon Legion sa pagkakataong ito ay ang mga ito ay panlabas, na nagmumula sa ibang eroplano, sa halip na nakuha mula sa ibang mga lugar sa orihinal na eroplano. Ngunit kasabay nito, sinabi rin ng sinaunang puno ng buhay kay Tang Wulan na dahil ang buong kontinente ng Daoluo ay kasalukuyang kulang sa enerhiya ng buhay, kailangan niya ng mas malaking halaga ng enerhiya sa buhay upang tunay na lumago, at ang ayos na ito ng magnitude kumpara sa nakaraang buhay na enerhiya na ibinigay ng hukbo ng demonyo, ito ay astronomical din. Ito ay natural na nangangailangan ng higit pang pagsisikap mula kay Tang Wulan. Naisip na ito ni Tang Wulan. Ang panlabas na enerhiya ng buhay ay ang pinakamahusay para sa sinaunang puno ng buhay. Pagkatapos ng pag-stabilize ng Shrek Academy, plano niyang pumunta sa Blood God Legion upang makita kung makapasok siya sa Abyss Plane sa pamamagitan ng daanan at lumiko. Ngayon hindi siya ang orihinal na cultivation base. Sa kanyang lakas, mayroon pa rin siyang tiwala sa sarili. Ang problema lang ay sa sandaling lumitaw siya, malamang na siya ay target ng Abyss Plane. Matapos ang isang maikling pakikipagpalitan sa kanya, ang sinaunang puno ng buhay ay nahulog sa isang malalim na pagtulog upang matuno at sumipsip ng enerhiya ng buhay sa oras na ito, at sa parehong oras ay higit pang mapabuti ang kalidad ng tubig ng Poseidon Lake. Ang lahat ay gumagalaw sa isang magandang direksyon. Pero, Go Yu, okay ka lang ba? Kailan tayo magkikita ulit? Kailan ka makakasama at hindi maghihiwalay? Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng Chuanling Pagoda Headquarters. Mula sa malayo, tanaw na ang matayog na tore. Ang Sigod Lake ay hindi malayo sa punong tanggapan ng Spirit Chuan Pagoda, walang paraan upang makita ang gilid na ito, ngunit ang panig na ito ay malinaw na nakikita ang panig na iyon. Alam na nandoon si Yiren, walang magawa. Si Chenggu Zhangting ay hindi kailanman naging ganito kasaya, ito na yata ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maiwasang salakayin siya, at gumamit pa ng ilang mapilit na pamamaraan. Kahit umiiyak siya, hindi pa rin nasanay ang kanyang lakas para lumaban. Medyo malabo pa nga siyang alalahanin ang buong proseso dahil sa hilig niya. Naalala na lang niya na paulit-ulit siyang nagsusumikap para makuha siya, bagamat tila hindi na niya maalala ang proseso ng paulit-ulit. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya, nakakita siya ng dugo, at ang kasiyahan ng sandaling iyon ay sumambulat kaagad. Nawala ang dating hinala. Hinayla siya pabalik sa kwarto niya, hindi pa rin niya ako tinanggihan. Pagtalikod at pag-upo, hindi maipaliwanag ang buong katawan, nakatingin sa katabi niyang kama, may ilang pilak na buhok sa tabi ng unan. May natitira pang bahagyang bango. Huminga ng malalim, tumalbog si Chenggu Dongfeng. Sa mga oras na ito, nakaramdam siya ng panibagong buhay. Ang tagumpay ng matagal na inaasam na hangarin sa loob ng maraming taon ay kahanga-hanga lamang. Ngunit, paano siya napunta? Ito ay dapat na isang mas kahangahangang bagay kung maaari kang manatiling mainit sa kanya muli ngayong umaga. Hinawakan niya ang soul communicator sa gilid ng kama at dinial ang numero nito. Mabilis itong nakakonekta, ngunit walang koneksyon doon. Anong ginagawa niya? Bakit hindi mo kunin ang aking komunikasyon? With a sudden heartbeat, galit ba siya? Sa pag-iisip nito, biglang nanginag ang katawan ni Chenggu Zhangting, Nagtagumpay siya sa isang semi-forced na paraan. Tiyak na malungkot siya. Nangako ito sa kanya noon na hindi niya ito tatantanan hanggat hindi sila kasal. Bagaman napakaganda ng pakiramdam ng aftertaste na ito, ngunit paano kung magalit siya? Sa pag-iisip nito, si Chenggu Zhangting ay biglang kinabahan, nagising ng gusto mula sa dating estado ng pananabik. Siya at si Guyu ay magkakilala sa loob ng maraming taon, at alam niya na ang karakter ni Guyu ay talagang ang uri ng tao na hindi kayang kuskusin ang buhangin sa kanyang mga mata. Hindi, dapat kang pumunta sa kanya at humingi kaagad ng tawad. Sa pag-iisip nito, mabilis na bumangon si Chenggu Zhangting sa kama, naligo, at nagsuot ng sa tingin niya ay ang pinakagwapong damit. Pagkatapos ng magandang pahinga, lumabas siya at pumunta muli sa tirahan ni Guyu. Napatulala siya pagdating niya sa tirahan ni Guyu, ang metal na gate ay sarado ng mahigpit, at may napakalinaw na pulang ilaw na karatula dito. Sa Spirit Tower, ang naturang logo ay nangangahulugan na ang mga pagkaantala ay ganap na hindi pinapayagan, katulad ng pinakamataas na antas ng self-enclosure na ginagamit lamang kapag nagsasagawa ng mga pangunahing retreat o pananaliksik. Nang makita ang pulang ilaw, biglang nanikip ang puso ni Chenggu Zhangting. Ang lahat ng mga doorbell ay hindi wasto sa pulang ilaw na estado, ibig sabihin, walang paraan upang direktang makipag-ugnayan sa mga tao sa loob mula sa labas ng pinto. Nagmamadali niyang tinawagan muli ang Soul Guide communication number ni Guyana, umaasang tumugon. Paulit-ulit, pero walang konektado. Nasira, galit na galit siya. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Chenggu Zhangting, ano ang dapat kong gawin? Puwersahang buksan ang pinto. Siyempre mayroon siyang ganoong kakayahan batay sa kanyang posisyon sa Spirit Spreading Pagoda, ngunit mas magagalit ba siya kung gagawin niya iyon? Mas mahirap iyon. Bigla, para siyang langgam sa mainit na kawali, pataas baba ang ulo. Maaari lamang i-dial ang Soul Guide communication number ni Guyana ng paulit-ulit. Nagbayad si Huang Tian, at sa wakas, nagawa na ang koneksyon. Near, huwag kang magalit.
Bakit hindi mo kunin ang communication ko? Nagkamali ako, alam kong mali talaga ako. Mahal lang kita ng sobra, sa totoo lang, hindi kita kayang tiisin kasi mahal na mahal kita stay, huwag kang magagalit, pwede bang buksan mo ang pinto at papasukin mo ako? Magpapaliwanag ako sa'yo. Sa sandaling ito ay konektado, hindi na makapaghintay si Chenggu Zhangting na magsalita. Sa kabilang banda, hindi tumugon ang boses ni Guyana, katahimikan lamang. Nana, say something. Huwag kang magalit, okay? I assure you na hinding-hindi na ito mauulit sa future. Nagkamali ako. Sa wakas, ang malamig na boses ni Guyana ay nagmula sa kabilang panig, I hate you. Tatlong salitang ito pa lang, naputol na ang komunikasyon. Nang muling i-dial ni Chenggu Zhangting ang numero, may prompt na naka-off ang numero. Sira talaga ito. Lolo, sinaktan mo ako. Ang puso ni Chenggu Zhangting ay puno ng panghihinayang, at lahat ng pananabik bago ito mawala. Sa silid, ang soul communicator ay itinapon sa isang tabi, at si Guyana ay nakatayo sa tabi ng kama, tinitingnan ang direksyon ng Sigod Lake na hindi na nakikita sa malayo, na may bakas ng paghamak sa gilid ng kanyang bibig. Bulong sa sarili, gusto mo rin akong hawakan. Puff. Paglukso sa lawa, tinakpan ng malinaw na tubig ng lawa ang kanyang buong katawan, na naramdaman lamang ni Tanghulan na ang kanyang buong katawan ay na-refresh. Matapos makuha ang enerhiya mula sa eroplano ng demonyo, ang sinaunang puno ng buhay ay lumago, at ang buong Poseidon Lake ay naging ganap na naiiba. Ang patay na katahimikan kanina ay hindi na masyadong halata, ang radiation ay mabilis na kumukupas, at hindi magtatagal ang lugar na ito ay tunay na makabangon sa isang malaki at makulay na lawa. Ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay humihimok, na bumabalik sa ilalim ng kanyang mga paa, nang hindi na kailangang magtampisaw sa tubig, na itinutulak na ang kanyang katawan upang sumisid ng malalim sa ilalim ng lawa. Habang bumababa at papasok ka, mas mararamdaman mo ang pagkakaroon ng hininga ng buhay. Bilang isang anak ng kalikasan, ang kanyang pangunawa sa enerhiya ng buhay ay ang pinakatalamak. Lalo na ang enerhiya ng buhay dito ay sobrang dalisay, na ginagawa siyang lubos na komportable. Mula sa malayo, nakikita na ang balangkas ng sinaunang puno ng buhay. Hindi ito ang unang beses na pumunta siya rito, ngunit sa tuwing nakikita niya ang makapal na ball ay puno pa rin ito ng emosyon. Kung hindi dahil sa proteksyon ng sinaunang punong ginto, malamang na hindi nakaligtas si Shrek. Ang puno ng buhay na ito ay nagbabantay sa Shrek at sa mainland. Ang kasakiman at pagkasira ng mga tao ang dahilan kung bakit unti-unti itong nawawalan ng kapangyarihan. Ano man ang mangyari, hindi ako nag-atubiling hayaan itong bumangon at hayaang lumago ang kapangyarihan ng kalikasan. Ang Sigod Lake ay masyadong malaki, kahit na sa bilis ng Tanghulan, tumagal ng mahabang panahon upang makalusot sa sinaunang puno ng buhay. Ang diameter ng sinaunang puno ng buhay sa oras na ito ay 30 metro na, at makikita ng isa mula sa ilalim ng lawa. Ang makakapal na ugat ng mga puno ay bumulusok ng malalim sa ilalim ng lawa. Kapag nilapitan mo ito, mararamdaman mo kaagad ang napakalakas na pagbabago-bago sa buhay. Ang madilim na berdeng puno ng kahoy ay may malabong halo na nagmumula sa labas. Nang lapitan ito ni Tanghulan, agad siyang nakaramdam ng matinding intimacy, na parabang nakilala ng isang bata ang kanyang lola. Hindi niya maiwasang ibuka ang kanyang mga braso upang mapalapit sa nakaraan, at ilagay ang kanyang katawan sa sinaunang puno ng buhay. Ang mga sanga ay gamulong at buhol-buhol sa kanyang katawan, at ang sinaunang puno ng buhay ay agad na nagpasa sa kanya ng isang napakagiliw na hininga. Anak, masaya akong makita kang muli. Isang malinaw na mensahe ang nagmula sa sinaunang puno ng buhay. Si Tanghulan ay nakipag-usap sa kanya ng napakabagal sa pamamagitan ng mental power. Hello, I came to see you. Kumusta ang sitwasyon mo ngayon? Ang sinaunang puno ng buhay ay nagsabi, napakaganda, ang sigla ay ganap na nagising at maaaring magpatuloy na lumago. Ang bahagi ng enerhiya ng buhay na iyong nailipat ay medyo maganda, ngunit ang patuloy na paglaki ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya sa buhay. Ngayon ang kontinente ng Daoluo ay nahaharap sa pinakadakilang ang problema ay ang enerhiya ng buhay ng buong planeta ay humihina. Ang mga tao ay nakabuo ng masyadong maraming bahagi ng planeta. Gusto kong ibalik ito sa dati, at kailangan kong ibalik ang enerhiya ng buhay. Pabalik sa kontinente. Sinabi ni Tanghulan, magsisikap ako. Pagkatapos mag-enroll ng mga estudyante, magpapakatatag ako. Plano kong pumunta muli sa Abyss Channel. Natikman na niya ang tamis mula sa hukbo ng demonyo. Para sa sinaunang puno ng buhay, ang enerhiya ng buhay mula sa iba pang mga eroplano ay ang pinakamahusay. Kung ito ay ang enerhiya ng buhay ng kontinente ng Daoluo mismo, kahit na maaari itong dagdagan, ito ay kasabay din. Ang pagpapahina sa enerhiya ng buhay ng ibang mga lugar ay mas mababa kaysa sa pagsipsip ng enerhiya ng buhay mula sa ibang mga eroplano. Ang pagsipsip na ito ay katumbas ng direktang pagtaas ng enerhiya ng buhay ng eroplano ng kontinente ng Daoluo. Para sa sinaunang puno ng buhay, ito ay walang alinlangan ang pinakamagandang bagay. Sa makatuwid, dapat siyang pumunta sa Abyss Passage at tingnan. Kung maaari siyang makakuha ng isang bagay, kahit na bilang isang pangmatagalang punto ng pag-aani, ito ay walang alinlangan ang pinakamahusay. Well, ang enerhiya ng ibang eroplano ay angkop.
Ngunit ang iyong kaligtasan ay mas mahalaga. Bagamat ibinigay ko sa iyo ang kakayahang iyon, hindi ito ganap. Kailangan mo pa ring mag-ingat. Oo. Magalang na sumang-ayon si Tang Wulan. Nandito ka ba ngayon, anong problema? Tanong ng sinaunang puno ng buhay. Tumango si Tang Wulan, tunay ngang may ilang bagay na gumugulo sa iyo, higit sa lahat dalawang bagay. Sa simula, nakilala ako ng ilang mga engkanto damo sa isang kayamanan, at binigyan nila ako at ang aking mga kasama ng marami. Ngayon silang lahat ay naging mga kaluluwa natin. Ngunit nag-aalala sila na ang kanilang kinabukasan ay hindi magtatagal, at lahat sila ay nag-iwan sa akin ng mga buto. Umaasa ako na balang araw ang binhi ng buhay at ikaw ay makakasama. Posible. Ang sinaunang puno ng buhay ay nagpadala kay Tang Wulan ng isang kaaya-ayang damdamin, syempre kaya ko, ramdam ko ang kanilang aura. Dapat mong pag-usapan ang tungkol sa Kilo Tulip, Hanyuan Immortal Grass, Fiery Apricot, Octagonal Black Ice Grass, Inc. Yu Shenzhou, Wang Chuan Kyo Shui Lu, Earth Dragon Gourd ay lahat sila ay maaaring maging mga pinuno sa akin, at lahat sila ay itinuturing kong mga anak. Sa tulong nila, mas makakatulong ito sa akin na kumpletuhin ang isang ekolohikal na sistema. Magaling. Tuwang-tuwa si Tang Wulan. Ang liwanag ay kumikislap sa gitna ng kanyang mga kilay, at sunod-sunod na 7 punto ng liwanag ang lumipad mula sa gitna ng kanyang mga kilay. Kasabay nito, isang ulap ng kulay rosas na ulap ang kumalat sa paligid niya, na nagpapakita ng figure ng Qiluo Tulip. Pinagdikit ni Qiluo ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, at magalang na yumuko para sambahin ang sinaunang puno ng buhay, lumitaw ang pananibik sa kanyang mga mata, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Para sa mga halaman, ang mga buto ay ang pagpapatuloy ng kanilang buhay, at ang kanilang sariling mga buto ay maaaring maiugnay sa Panginoon ng buhay ng buong eroplano, na kung saan ay ganap na walang kapantay na kaluwalhatian. Para sa mga halamang kaluluwang hayop, ang sinaunang puno ng buhay ay ang kanilang Diyos. Sa pangangalaga ng sinaunang puno ng buhay, hanggat ang eroplano ay naroon pa, kung gayon ang kanilang mana ay magpapatuloy. Ang sinaunang puno ng buhay ay nagunat ng isang sanga at bahagyang tinapik ito sa tuktok ng ulo ni Qiluo Tulip. Biglang may lumabas na malabong berdeng halo at bumuhos sa kanyang katawan. Nanginginig ang buong katawan ni Qiluo Tulip, na sa orihinal ay mukhang ilusyon. Halatang mas matibay ang katawan. Ang 7 buto ay may iba't ibang kulay, na lumulutang sa harap ng sinaunang puno ng buhay. Ang sanga ay nag-click sa bawat isa sa kanila, at biglang, isang layer ng berdeng halo ang lumitaw sa bawat buto. Sa ilalim ng takip ng berdeng halo, lumutang sila sa paligid ng mga sinaunang puno ng buhay at bumulusok sa putik sa ilalim ng lawa. Mawala. Salamat sa mga ninuno para sa iyong pabor. Sinakal ni Qiluo Tulip ang kanyang mensahe. Ang pagsunod sa aking anak ay ang pinakatamang desisyon na ginawa mo. Ang tinig ng sinaunang puno ng buhay na nakaharap sa Qiluo Tulip ay hindi gaanong banayad kaysa kay Tang Wulan, ngunit puno ng pinakamataas na kamahalan. Oo, ninuno. Yumuko si Qiluo Tulip, ang kanyang mga mata ay puno ng kabanalan. Pagkatapos ay naging kulay rosas siyang muli at naghalo sa katawan ni Tang Wulan. Masaya rin si Tang Wulan para sa kanya. Sa mga mata ni Bingwo at Liang Yi, sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pangako sa 7 Immortals. Muling naging malumanay ang tinig ng sinaunang puno ng buhay, huwag kang mag-alala, lalago sila sa tabi ko. Kasama nila, gagawin kong mas kakaiba itong si God Lake. Malalaman mo sa hinaharap. Salamat. Lalong nagulat si Tang Wulan. Ang bawat isa sa 7 Immortal Grasses ay may kanya-kanyang katangian, at sila ang nangungunang pag-iral sa mundo ng halaman. Kung may sasama ng kanilang mga inapo ang bahagi ng kanilang kapangyarihan sa Sea God Lake, walang alinlangan na gagamitin sila ng Shrek Academy, bagaman sila pa rin ay hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit tiyak na ito ay isang magandang bagay. Bahagyang ngumiti ang sinaunang puno ng buhay, huwag palaging maging magalang. Ikaw ang batang pinili ko, at ikaw ang aking pagkakatawang tao. Ano ang isa pang bagay? Sinabi ni Tang Wulan, ang isa pang bagay ay nagulat ako sa iyo noon, binuksan ang maliit na eroplanong iyon sa lawa. Maaari ba nating gawin ito ngayon? Ang sinaunang puno ng buhay ay nagsabi, okay, handa na ako. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay maaari lamang gawin ng isang beses. Bukod dito, kailangan mong kontrolin ang kapangyarihan na nasa loob nito. Matutulungan ko lamang kang mapanatili ang panlabas. Kung mayroong anumang mga panloob na problema, direkta kong tatanggihan ito. Hindi ko maaaring hayaan ang mapanirang kapangyarihan na makaapekto sa panloob na ekolohiya ng Poseidon Lake. Talagang, makakatiyak ka na pananatilihin namin ng maayos ang ekosistema nito. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumislap sa pananibik. Para sa Shrek Academy, ito ay magiging isang napakahalagang bagay, at kapag ito ay nakumpleto, para sa Academy, magkakaroon ng isang malaking pagpapabuti, na hindi kahit na magagamit sa nakaraang Shrek Academy. Well, you can come here kapag ready ka na. Nakapili na ako ng place dito. It is on the west side of Sea God Lake. Pagdating mo doon, may makikita kang whirlpool. Kapag handa ka na, makakatapos ka na doon. Now.
With my guardian, you don't need to worry about security issues. Ang sinaunang puno ng buhay ay malinaw na nagsasalita, ngunit ito ay puno ng tiwala sa sarili. Muli itong lumaki, bagamat hindi pa rin ito maihahambing sa dati, ngunit taglay na nito ang ilan sa mga orihinal nitong kakayahan. Sa anumang kaso, ito ang pinagmumula ng buhay para sa buong Daoluo continent. Kahit kaunting kakayahan lang ang bawiin nito, ito ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Magaling! Tuwang-tuwa si Tang Wulan. Sa ngalan ng Shrek at Tang Sect, nagpapasalamat ako sa pagprotekta sa amin sa loob ng maraming taon. Pumunta ka. Malumanay na sabi ng matandang puno ng buhay. Matapos yumuko muli si Tang Wulan, hinimok niya ang kanyang kaluluwa na sumisid palayo. Sa kanyang pag-alis, ang napakalaking sinaunang puno ng buhay ay dahan-daang umikot at nagbago, nagpapakita ng isang mapangwasak na mukha, nakatingin sa direksyon na kanyang nilisan, na may banayad ng ngiti, itong hanggal na batang ito, paanong hindi ko babantayan ang Shrek at Tang Sect? Tumalon siya sa baybayin at bahagyang umiling, ang singaw ng tubig sa kanyang katawan ay naubos na, at si Tang Wulan ay masayang naglakad pabalik sa Shrek Main Teaching Building. Ang pangunahing gusali ng pagtuturo ay ganap ng nabuo. Ibinalik ng napakagandang gusali ang orihinal na estilo at hitsura ng pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy. Ang mabibigat na sangkap ay sumasakop sa ibabaw, na mukhang marangal at solemna. Ito ay ganap na imposible upang makita na ito ay maaaring gawin sa loob ng ilang buwan. Pagpasok sa pangunahing pasukan, mayroong isang malaking bukas na bulwagan. Ang pabilog na bulwagan ay umaabot sa lahat ng direksyon. Mayroong iba't ibang mga daanan sa iba't ibang lugar ng pangunahing gusali ng pagtuturo. Mayroong malaking screen ng gabay ng kaluluwa na higit sa 500 pulgada sa harap, at ay broadcast nito ang ilang impormasyon tungkol sa kolehiyo paminsan-minsan. Anunsyo. Kaya lang hindi pa opisyal na nagbubukas muli ang akademya kaya hindi pa opisyal na nagsisimula ang broadcast. Sinundan ni Tang Wulan ang isang gusali sa gilid ng screen at dumiretso sa opisina ng guro sa itaas na palapag ng pangunahing gusali ng pagtuturo. Kumatok ito sa pintuan ng pinakaloob na opisina. Pasok na po kayo. Isang malamig na boses ang nanggaling sa kwarto. Binuksan ni Tang Wulan ang pinto at pumasok. Ang maluwag na opisina ay nilagyan ng simpleng estilo, ganap na naaayon sa estilo ng orihinal na Shrek Academy. Sa likod ng mabigat na solid wood desk, ang payat na si Wu Changkong ay tumayo at bahagyang yumuko upang saludo si Tang Wulan, Pavilion Master. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, Teacher Wu, ilang beses mo nang sinabi iyon, ikaw ang aking guro, paano mo ako saludo? Walang pakialam na sinabi ni Wu Changkong, ito ang mga patakaran ng akademya. Ikaw na ngayon ang Pavilion Master ng Sigad Pavilion, at iba na ang iyong pagkakakilanlan. Ito ang dapat mong tanggapin. Kung hindi mo ito tatanggapin, sa halip ay mapahiya ako. Pakiramdam ni Tang Wulan ay walang magawa. Talagang iginagalang niya si Wu Changkong. Sa isang kahulugan, masasabing dinala siya ni Wu Changkong sa mundo ng Soul Master at pumasok sa pintuan ng Soul Master. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, si Wu Changkong ay nagpakita ng isang pambihirang ngiti, at ngumiti, kung titingnan mo kung gaano kakasabik, dapat mayroong magandang bagay. Kung ikukumpara sa nakaraang taon, hindi alam ngayon ni Tang Wulan kung gaano siya kalmado. Kung makapag-generate siya ng excitement, halatang may magandang nangyari. Tumango si Tang Wulan at sinabi, oo. Nangako sa atin ang sinaunang puno ng buhay na magagawa natin iyon, at nakahanap na ito ng lugar para sa atin. Sa tingin mo kailan tayo magsisimula? Bahagyang itinaas ni Wu Changkong ang kanyang kilay, maganda iyon. Handa na tayo rito. 3 buwan na sana silang nakatagal, at ngayon ay may higit sa 2 buwan na natitira, na huli na. Pagkatapos ay maghahanda ako kaagad. Habang nasa maayos silang kalagayan, syempre, mas maaga silang makakatapos, mas mabuti. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay. Kung gayon, tayo kaagad. Pupunta ako at aanyayahan kayong lahat, at pagkatapos ay hintayin kayo sa tabi ng lawa ng Diyos ng Dagat. Tumango si Wu Changkong, at nakita ni Tang Wulan na nakakuyom na ang kanyang kamao. Ang kasalukuyang gurong si Wu ay ang dean ng Outer Faculty ng Shrek Academy, at malinaw na malinaw kay Tang Wulan ang mabigat na pressure na ginawa niya sa kanya. Nang dumating ang sakuna, iniwan siya ng ibang mga guro ng pagkakataong mabuhay upang siya ay mabuhay. Buo na niyang inialay ang sarili niya kay Shrek. Sa proseso ng muling pagtatayo, inilaan niya ang kanyang sarili sa bawat detalye, araw-araw lahat sila ay sobrang abala at nagsasanay pa rin ng gusto sa parehong oras. Para sa kanya, oras na para magpahinga sa paglilinang ngayon. Sa kanyang mahabang asul na buhok, 1 o 2 pilak na sinulid ay makikita na paminsan-minsan. Bagamat ang kanyang mukha ay nananatiling hindi nagbabago, ang mga pagbabago ng panahon ay idinagdag ng hindi nakikita. Ngunit ang kanyang mga mata ay naging hindi karaniwang malalim, at ang kanyang cultivation base ay napabuti ng napakabilis. Hindi ko alam kung may mga espesyal na pagbabago. Minsan, kahit si Tang Wulan mismo ay nararamdaman na hindi niya nakikita ang cultivation base ni Wu Zhangkong. Siya ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian. Makalipas ang 2 oras.
Sa baybayin ng Poseidon Lake, isang grupo ng mga figure ang nakahanay, nakatingin sa Poseidon Lake sa harap nila, at sabay yumuko at sumaludo sa direksyon ng gitna ng lawa. Si Tang Wulan ay nakatayo sa unahan, at ang line-up sa likod niya ay hindi na mailalarawan na maluho. Si Light at Dark Daoluo Longyeo at Holy Spirit Daoluo Yali ay parehong Shrek Academy Extreme Daoluo, bukod sa kanila, dumating din ang dalawang Ruthless at Passionate Extreme Daoluo ng Tang Sect. Bilang karagdagan sa apat na ito, mayroong dalawang mag-ama na sina Yuanen Zhenchen at Yuanen Tiandang mula sa Titan Great Ape Family, isang dobleng limitasyon. 6 na Ultimate Daoluo, kasama ang dalawang Super Daoluo, Wu Changkong at Tang Wulan. Gaano kalakas ang lineup na ito? Ngunit sa oras na ito, 8 lamang sila sa tabi ng lawa. Lumingon si Longyeo kay Yuanen Zhenchen, ngumiti at sinabing, may trabaho ako. Nagmamadaling sumagot si Yuanen Zhenchen, Long Lao, hindi ka dapat maging magalang. Tungkol sa seniority, dapat mas matanda ka sa akin ng isang henerasyon. Noong una akong nagdebo, nasa mainland ka na. Ngumiti si Longyeo at sinabi, isang karangalan ni Shrek na magkaroon ng malaking suporta ng Titan Great Ape Family. Huwag tayong maging magalang. Changkong, ikaw ang mag-host nito, at lahat kami ay makikipagtulungan sa iyo. Sinabi ni Wu Changkong, oo. Mangyaring sumama sa akin. Gaya ng sinabi niya, nanguna siyang bumangon, umindayog, at narating niya ang ibabaw ng Sigod Lake at lumipad patungo sa kanluran. Tumayo din sina Tang Wulan at 6 Ultimate Daoluo at sumunod na malapit sa likuran nila, at sinundan siya, lumilipad patungo sa kanlurang bahagi ng Haishan Lake ng napakabilis. Sa Poseidon Lake, ang ambon ay malawak. Sa muling pagkabuhay ng sinaunang puno ng buhay, ang orihinal na katahimikan ay nawala. Maaliwalas pa rin ang lawa, ngunit unti-unting umusbong ang hininga ng buhay. Wala pang planong muling itayo ang Poseidon Island, at pag-uusapan natin ito pagkatapos maitayo muli ang Shrek Academy. Sinabi ng sinaunang puno ng buhay kay Tang Wulan na kailangan niyang hintayin man lang na tumubo ito mula sa tubig bago isaalang-alang ang muling pagtatayo ng Sigod Island. Sinimulan ng kasalukuyang Shrek ang proseso ng muling pagtatayo, at mas magtatagal upang maipan. Malawak man ang Poseidon Lake, sa bilis ng kanilang paglipad, mabilis nilang nahanap ang destinasyon ng kanilang biyahe. Mula sa malayo, isang vortex na may diameter na halos 30 metro ang lumitaw sa mga mata ng lahat. Ang puyaw ng tubig ay bilog at mabagal na umiikot, at ang daloy ng tubig ay hindi masyadong mabilis, ngunit kapag tiningnan mo ang puyaw ng tubig, kitang-kita mo ang lalim nito. Ang bawat isa ay isang makapangyarihang tao na may napakataas na cultivation base, at malinaw na nararamdaman nila ang malakas na spatial fluctuations sa vortex na iyon. Ang limitasyon ng Daoluo ay natural na nakakalat sa paligid ng vortex, tumingin si Wu Changkong kay Tang Wulan. Isa-isang lumabas ang mga spirit ring sa katawan ni Tang Wulan, kung saan ang green gold spirit ring, na nasa ika-5 pwesto, ay kumikislap, at ang kanyang mga mata ay naging asul at berdeng kulay. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggaw siya kay Wu Changkong, na nagpapahiwatig na nakipag-ugnayan na siya sa sinaunang puno ng buhay. Hindi na nagdalawang isip si Wu Changkong, at magalang na yumuko sa direksyon ng whirlpool, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay na itinatangi at itinatangi. Hindi ko alam kung kailan, may dagdag na bato na sa palad niya, isang kakaibang bato. Ang buong katawan ng batong ito ay iniharap sa kulay lila at itim. Nang ilabas ito ni Wu Changkong, nakita niya na maraming hukay sa ibabaw ng bato, at sa mga hukay na ito, may mga bangkos ng lilang liwanag na sumisikat. Ang mga lilang sinag na ito ay orihinal na limitado sa isang hanay na halos kalahating talampakan ang diametro, ngunit nang alisin ni Wu Changkong ang isang walang kulay na butil sa tuktok ng bato, biglang sumambulat ang mga lilang sinag na ito at lumiwanag sa paligid. Ang unang nagpasa ng bigat ay si Wu Changkong, na siyang pinakamalapit, at biglang nagpakita ng sakit ang kanyang mukha. At ang dinala ng lilang liwanag ay isang dalisay at lubhang mapangwasak na aura. Ang hininga ng kilabot, para bang nilalamon ang buong mundo. Solemn na ang mukha ni Tang Wulan, gayon din ang 6 na Extreme Daoluo, halos magkasabay silang bumaril, at ang malaking pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay natural na konektado sa isang magaan na maskara, na sumasakop sa lahat ng enerhiya ng pagkawasak. Huwag hayaan itong tumagas kahit kaunti. Ang mapanirang enerhiya na nilalaman ng tila maliit na batong ito ay lumampas pa sa radiation na nilalaman ng Sigod Lake noon, at ito ay mas dalisay. Ikinaway ni Wu Changkong ang kanyang kamay at direktang itinapon ito sa whirlpool sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang pumasok ang bato sa tubig, ang buong whirlpool ay agad na naging purple at black. Mabilis na umatras si Wu Changkong sa labas, bumuo ng bilog kasama ang 7 pang tao. Nanguna si Light at Dark Daoluo Longyeo, ang kanyang mga lumang palad ay nakaunat, at ang kanyang mga kulubat na palad ay biglang pumuti na parang jade, na gumawa ng pagpunit na paggalaw mula sa manipis na hangin. Biglang, ang hangin ay tila napunit, at isang malaking bitek ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Nang lumitaw ang bitek na ito, ang lahat sa paligid ay baliw na nilamon nito. Kasabay nito, ang iba pang 5 Extreme Daoluo ay sabay ding bumaril, at isang gintong halo ang lumitaw sa kanila.
Ito ay hindi kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang kanilang walang katulad na kapangyarihang espiritual. Ang 5 Ultimate Daoluo ay humawak sa isang gilid ng spatial crack na ito, at sabay na pinunit ito, aktwal na humihila ng spatial crack sa isang bilog. Dapat mong malaman na ang gilid ng isang puwang na puwang ay maaaring maputol ang lahat ng mga bagay, at ang paghihiwalay nito ng ganito ay tiyak na hindi ang magagawa ng normal na puwersa. Ang mapangwasak na aura na katatapos lang ibuhos sa tubig ay nilamon at ikinabit sa bitek. Sumunod na humakbang ang mga paa ni Tang Wulan, at nakarating na sa tuktok ng bitek. Ang 3-character battle armor ay pinakawalan ng walang pag-aalinlangan. Ang malalaking pakpak sa likod nito ay kumalat, pinananatiling nakabitin ang kanyang katawan sa ibabaw ng bitik, na pinipigilan ang kanyang sarili na mahulog dito. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay naging solid, at ang berdeng gintong halo sa kanyang katawan ay biglang kuminang ng maliwanag. Sa gitna ng Sigod Lake, isang maliwanag na berdeng ilaw ang sumikat sa kalangitan, gumuhit ng isang magandang parabola sa gitna ng hangin, na ipinunta ito sa kanya ng may mahusay na katumpakan, at agad na ginawang berde at ginto ang kanyang buong pagkatao. Ang malambot na berde gintong kulay ay puno ng napakayaman na hininga ng buhay, na bumubuo ng isang napakatalam na kaibahan sa aura ng pagkawasak sa bato bago. Ang dalawang magkaibang enerhiya ng buhay at pagkawasak ay biglang nagbanggaan. Biglang nagkaroon ng marahas na dagandong. Ang dagandong na ito ay tila lumitaw sa intersection ng realidad at ilusyon, at tanging ang 8 taong naruroon lamang ang nakakarinig nito. Huminga ang lahat, humihina ang kanilang hininga. Gayunpaman, biglang tumigil ang puwang na napunit. Biglang lumabas ang isang silver light mula sa puyo ng tubig sa ibaba. Pagkatapos ay isang malalim na boses ang tumunog. Ang katapusan ng buhay ay pagkawasak, at ang pagkawasak ay ang simula ng lahat ng nilikha. Sila ang pinagmumula ng isa't isa at ang pokus ng isa't isa. Sila ang tunay na kahulugan ng mundo. Sila rin ang ubod ng maliit na mundong ito. Magsama-sama, ang mga binhi ng buhay at pagkawasak. Lumikha. Bagong mundo. Berde, lila, at pilak, ang tatlong kulay na sinag ng liwanag ay sabay-sabay na sumugod, tulad ng isang dagat ng mga ilog at ilog, na nagtatagpo patungo sa mga bitik sa espasyong napunit. Biglang, ang mga bitik sa buong espasyo ay nag-iba-iba ng marahas, at sina Tang Wulan, Wu Changkong at ang 6 na Extreme Daoluo ay sabay-sabay na naglalabas ng lakas ng kanilang kaluluwa ng buong lakas at tinusok sila sa bitik. Biglang isang malaking alon ng hamampas sa paligid ng Haishan Lake, at ang puyo ng tubig sa lawa ay nagsimulang umikot ng napakabilis. Alam mo, lumilikha ito ng isang maliit na eroplano, at ang pagbuo ng isang eroplano ay magkakaroon ng banayad na impluwensya sa buong mundo. Sa madaling salita, ang ginagawa nila ngayon ay parang paglikha ng isang maliit na eroplano tulad ng 10,000 Beast Platform. At ang pagsilang ng eroplano, bukod sa natural na porma sayon sa universo, ang mga Diyos lamang ang makakagawa nito. Walang Diyos na naruroon para Sir-on, kahit ang sinaunang puno ng buhay. Sa makatuwid, ang ginagamit nila ay ang banggaan sa pagitan ng pagkawasak at buhay, upang banggain ang puntong iyon ng pinagmulan ng paglikha, at pagkatapos ay gamitin ang puntong ito ng pinagmulan upang hubugin ang maliit na mundong ito. Magagawa lamang ito ng sinaunang puno ng buhay na nakaligtas sa loob ng 10,000 taon. At ang enerhiya na kailangan para sa pagsilang ng isang maliit na mundo ay kailangang iturok ng mga makapangyarihang tao tulad nila. Kung ito ay gagawin lamang sa pamamagitan ng pag-asa sa sinaunang puno ng buhay, kung gayon ang napakalaking sigla na ibinalik ng sinaunang puno ng buhay ay labis na mauubos. Sa oras na ito, ang cultivation base ay malinaw na nakikita. Bagamat seryoso ang mukha ng 6 na Extreme Daoluo, hindi sila gaanong nagbago, ngunit hindi rin nagtagal. Si Tang Wulan ang unang nagkaroon ng problema. Kakapasok pa lang niya sa antas ng Super Daoluo, at tiyak na matatag ang kanyang pundasyon, ngunit siya mismo ay kailangang gampanan ang gawain ng pagpapadala ng enerhiya sa buhay, at ang kanyang sariling pagkonsumo ang pinakamalaki. Naramdaman na lang niya na ang puwang sa kalawakan ay parang hukay na walang kalaliman, na patuloy na nilalamon ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ng pakiramdam ng kakulangan. Sa kabutihang palad, siya mismo ay may suporta ng napakalakas na bloodline, upang mapatatag niya ang sitwasyon. Ang malaking rosas na bulaklak ay namumulaklak sa kanyang likuran, nilamon ang langit at lupa upang natural na magpakawala, na muling pinupunan ang kapangyarihan ng kaluluwa na kanyang natupok. Ang ikinagulat ni Tang Wulan ay si Wu Changkong ay napakatatag din. Makikita na ang kasalukuyang Gerong si Wu ay hindi na isang ordinaryong Super Daoluo. Sa ganoong abalang sitwasyon, ang kanyang cultivation base ay maaaring umunlad ng napakabilis. Nakakaloka talaga. Sa paglipas ng panahon, ang berde at lila ay unti-unting nawala, ang pilak ay unti-unting kumupas, at ang spatial crack ay unti-unting nagsasapawan sa puyo ng tubig sa ibaba. Sa whirlpool, may kaunting liwanag ng bituin, at kumikinang ang liwanag. Ang orihinal na purong spatial fluctuations ay nagsimulang magbago, ang buong espasyo ay naging matatag, at ang pakiramdam ng paglunok ay nagsimulang hamina.
Nang magsimulang lumabas ang kaunting parang gatas na puting liwanag mula sa loob, ang buong puyo ng tubig ay parang isang mahabang daanan na makikita sa isang walang kapantay na distansya. Ang dulo ng channel ay hindi makikita sa isang sulyap. Ang kapangyarihan ng espiritu ng bawat isa ay naubos ng higit sa kalahati, at lahat sila ay nakahinga ng maluwag nang makita nila ang hitsura ng eksenang ito. Tumango si Long Yeo kay Wu Changkong. Agad na iniunat ni Wu Changkong ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, nagsimulang lumiwanag ang kaunting liwanag sa buong katawan niya, at lumitaw ang puting parang snow battle armor. Ang kahangahangang mapusyaw na asul na pattern ay makapal na natatakpan sa armor ng labanan. Sa likod nito, may isang pares ng mga pakpak. Bumukas ito para ilabas ang malamig niyang mukha, na lalong naging maharlika at gwapo. Sa pagtingin sa kanya, hindi mapigilan ni Tang Wulan na mataranta, na para bang bumalik siya sa gate ng akademya nang biglang sumulpot si Teacher Wu at tinakot ang grupo ng mga mecha fighters pabalik. Ang palayaw ng Leng Aonan God ay ibinigay nila noong panahong iyon. Leng mayabang na lalaking Diyos, yelong langit, nyebe at malamig na sayaw sa langit. Si Teacher Wu ay palaging magiging idolo sa kanilang mga puso, kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot na ngayon, hindi ito nagbago sa isip ni Tang Wulan. Masyadong malalim ang impresyon noon. Sa sandaling ito, mula sa katawan ni Wu Changkong, lumutang ang mga streamer, ang pitong harap at likod, na nagpapakita ng pitong magkakaibang kulay ng halimaw, na tumutugma sa kutis ng bahaghari. Matapos lumipad ang pitong kulay na liwanag, ito ay naging pitong bola ng liwanag, na nakabitin sa hangin. Isang boses na hindi gustong marinig ni Tang Wulan sa buong buhay niya ang dumating, kwak, napakabilis nito. Napakaganda. Napakahusay. Tila naging mas malamig ang mukha ni Wu Changkong, ngunit sa presensya, maging ang mga cultivation base ng Long Yeo at Yali ay naging medyo mahirap tingnan. Namutla pa si Tang Wulan. Ano ang ginagawa ng maliliit na lalaki, hindi mo ba kami tinatanggap? Bahagyang napangiti si Long Yeo, nakita ko ang pitong nakatatanda. Ang pitong grupo ng mga sinag ng liwanag ay naging pitong figura, ang pitong figurang ito, para sa mga disipulong nagmula sa panloob na patio ng Shrek Academy, ay tiyak na maituturing na hindi malilimuutang pag-iral. Dahil eksakto sila, sirain ang matandang demonyo, lemunin ang matandang demonyo, galit sa matandang demonyo, bangungot na matandang demonyo, pagnanasa sa matandang demonyo, tamad na matandang demonyo, at matako na matandang demonyo. Ang chubby na mukha at matako na matandang demonyo ay ngumiti at nagsabi, "Munting Wulan, nabalitaan ko na ikaw na ang kasalukuyang Poseidon Pavilion Master. Congratulations, congratulations. You deserve to be the child trained by US." Utot, umutot, ano ang kinalaman nito sa iyo? Halatang pagsasanay ng matanda. Ang matanda ang unang lalaking naging optimistiko sa kanya. Nakipaghiwalay agad ang matandang demonyo. "Cut, you guys have farts. Without my red heart training and boundless desire training, can he have today?" Hoy, Xiao Wulan, hindi ka na virgin. Sabihin mo kay Ate Desire, kung sino ang pumalit sa iyo minsan, na curious ako. Yung batang babae ba sa ilusyon mo noon? O nakiramay ka na naman? Kung siya ay may pagpipilian, si Tang Wulan ay talagang gustong tumalikod at tumakas. Sa harap ng pitong matandang demonyong ito, gaano man kahusay ang kanyang pag-iisip, may pakiramdam ng pagbagsak sa oras na ito. Walang paraan upang hindi gumuho, ang alaala ng nakaraan ay masyadong malalim, malalim at hindi malilimutan. Ah, ikaw ang babae ni Yeo. Bagamat matanda ka na, hindi pa rin nagbabago ang hininga mo, lalo na ang ekspresyon ng iyong mga mata. Sa tingin ko, oh, oo, pinakasalan mo ba iyon? Sino ang may gawa nito? Mamaya, ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion. Pero, naalala ko noong nasa Devil Island ka, parang hindi siya inisip ni Hong Chen nang pinuhin niya ang kanyang puso. Ahem, senyor, ang maliit na mundo ay kumpleto na, dapat kang magmadali. Mabilis na pinutol ni Long Yeo ang matandang Demon Desire, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Inangat ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin sa langit, pinipigilan ang kanyang ngiti, ngunit ibinaling ni Wu Changkong ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tabi, na parang hindi niya narinig. Si Xiao Zhangkong ang pinaka-nakakaawa. Sabi din ng matandang Demon of Desire, na sa wakas ay pinigilan ng matandang Destroyed Demon sa tabi niya, "Go, go. I'll talk about it later." Hindi mo ba narinig ang pangungusap na iyon? Alam mo rin. Mas mabilis akong mamatay. Sa wakas ay gusto kong lumipat ng lugar. Gusto kong mabuhay pa ng ilang taon. Ngumiti ang mata ko na matandang demonyo, ang sakam ay ang orihinal na kasalanan, o kung ano. Pagkatapos magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay at lumipad muna patungo sa Space Channel. Ang iba pang anim na matandang demonyo ay may iba't ibang ekspresyon at lumipad sa channel sa likod niya. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan nang umalis ang pitong matandang demonyo. Ang mga palad ni Long Yeo ay naiipit na, gaba, gaba, at binigyan niya si Wu Changkong ng isang mabangis na tingin. Ang panukalang ito, ngunit ginawa niya ito. Oo, pagkatapos na ay escort ni Wu Changkong ang mga estudyante sa Devil Island para sa pagsasanay, nakipag-usap siya sa pitong matandang demonyo, at ngayon ay masyadong mahina ang kapangyarihan ni Shrek sa pagtuturo.
Mayroon bang anumang paraan upang palakasin ito? Sa sandaling marinig ng 7 matandang demonyo na ang sinaunang puno ng buhay ay nakabawi, agad nilang ginalaw ang kanilang isipan. Kailangan nilang mamuhay kung saan nag-uugnay ang buhay at pagkawasak. Iyon ay upang panatilihing buhay ang kaluluwa sa bisa ng pinagmulan ng paglikha. Sa makatuwid, hanggat lumikha ka ng mga katulad na lugar, maaari kang mabuhay. Pagkatapos mag-usap ni Wu Changkong at Tang Wulan, muling tinanong ni Tang Wulan ang sinaunang puno ng buhay, at kinumpirma na ayos lang, saka lang niya inimbitahan ang 7 tao. Magbukas ng maliit na eroplano, itanim ang destruction core ng Devil Island, at magdagdag ng sapat na enerhiya sa buhay sa sinaunang puno ng buhay upang mapanatili ang pagkakaroon ng maliit na eroplanong ito. Katumbas ito ng pagdadala ng 7 matandang demonyo sa Sea God Lake. At ang maliit na espasyong ito na nag-iisang nagbukas ay mas kapaki-pakinabang para sa Shrek Academy. Maaari itong magamit bilang isang kanlungan, at ito rin ay isang training days para sa pagsasanay ng 7 matandang demonyo. Walang alinlangan na ito ay magiging malaking pakinabang sa muling pagtatayo at pagpapaunlad ng Shrek Academy. Mangyari pa, gaya ng dati, tanging ang mga alagad sa loob ng looban na nasubak ang karapat-dapat na tumanggap ng pagsasanay militar ng 7 matandang demonyo. Biglang kumislap ang liwanag, at muling lumipad pabalik ang matandang sakam na demonyo. Little Wulan, dahil nakabalik na tayo sa academy, lahat tayo ay napakasaya tungkol dito, sa wakas hindi na natin kailangang mag-isa. Kaya naman, nagpasya kaming bigyan ka ng karapatang pangalanan ang maliit na eroplanong ito. Dahil ikaw ang Sea God Pavilion Lord, kung gayon maaari mo itong bigyan ng pangalan. Natigilan sandali si Tang Wulan, Devil Island pa rin ba ang tawag dito? Tumitig ang mata ko na matandang demonyo, sino ang sinasabi mong Diablo? Hindi na tayo Devil Island. Kami na ang mga ganap na elder ng akademya. Paano ito? Paano ang pangalang 7 Sacred Yuan? Well, I think this name is good. Okay, now that you agree, that's it. It's called 7 Sacred Yuan. Pagkatapos magsalita, niyugyug ng matandang demonyo ang kanyang katawan at naging sinag ng liwanag ay nawala ng walang bakas. Si Tang Wulan ay mukhang tulala, at hayaan mo akong pangalanan ito pagkatapos niyang sabihin ito. Matagal na akong malayo sa mga matandang demonyong ito, at nakalimutan ko na ang proseso ng intriga sa kanila noon. 7 sagradong kalaliman. Ang 7 Demon Abyss ay halos. Gayunpaman, hindi nilayo ni Tang Wulan na suwayin ang iilang ito, ang iilang ito ay nakakaalam ng napakaraming sikreto, napakarami. Bukod dito, sila nga ang mga karapat-dapat na veterano ng Shrek Academy, ngunit wala nang nagkakagusto sa kanila. Lumingon si Long Yeo para tingnan ang limitasyon daw Luo, salamat sa iyong tulong ngayon. Susunod, tutulungan namin ni Yali ang 7 senior na pagsamahin ang eroplano, mangyaring bumalik. Masayang ngumiti si Zhang Xin, huwag kang mag-alala, Mr. Long, wala kaming narinig. Nagdilim ang mukha ni Long Yeo, go, go. Haha, hindi napigilan ng mapagmahal na si Dao Luo na matawa at tumalikod. Kung ito ay ang kanyang sarili lamang, hindi siya maglalakas loob na maging napaka-provocative, ngunit sa walang awa na Dao Luo Kaude na ambisyon, ang kanyang pagtitiwala ay magiging sapat na. Ang pagpapatatag ng isang maliit na eroplano ay hindi isang madaling gawain, lalo na ang ganitong uri ng pag-unlad. Sa kabutihang palad, sa tulong ng sinaunang puno ng buhay, hindi bababa sa walang muling pinsala sa maliit na eroplano. Sa sumunod na panahon, ang buong Shrek Suyuan ay pumasok sa isang abalang estado, at lahat ay naghahanda para sa bagong pagpapatala. Ang isang round ng paunang pagpili ay isinagawa bago ang gawain sa pagpapatala, at isang grupo ng mga mag-aaral ang napili upang maging karapat-dapat na pumasok sa kolehiyo para sa ikalawang pagsusulit. Matutukoy ng resulta ng pagsusulit na ito kung gaano karaming tao ang maaaring pumasok sa Shrek upang mag-aral. Ang moto ng paaralan ng Shrek Academy ay tumanggap lamang ng mga halimaw at hindi ordinaryong tao. Kung mayroon lamang isang halimaw sa taong ito, pagkatapos ay isang halimaw lamang ang tatanggapin. Si Ning Kei ay hindi basta-basta. Ito rin ang resulta ng mga talakayan ni Tang Wulan, Wu Changkong at ng mga matataas na opisyal ng akademya tulad ni Long Lao at Yali. Kahit kailan, hindi matitinag ang tradisyon ni Shrek. At ang buong Shrek Academy ay nagbabago sa bawat pagdaan ng araw, nagbabago halos araw-araw. Makalipas ang isang buwan. Ano? Bihirang mag-relax si Tang Wulan kapag umiinom siya ng tsa kasama si Amorous Dao Luo Zhang Xin sa tabi ng Sea God Lake, nang bigla siyang makatanggap ng mensaheng gabay ng kaluluwa mula kay Exi. Humigop si Zhang Xin ng translucent tea soup sa porcelain bowl sa kanyang kamay, at tumingin kay Tang Wulan, na medyo pangit. Pagkabitin ng newsletter, same time na sinabi ni Tang Wulan, ang Chuanling Academy na itinatag ng Chuanling Pagoda ay nag-anunsyo ng petsa ng pagpapatala, na parehong araw sa atin. Napataas ang kilay ni Zhang Xin, sabi ko napakapayapa nitong nakaraan. Ito pala ang ideya nila. Ito ang ugat ng kanilang kagustuhang kalugan si Shrek. Ano ang pundasyon ng isang kolehiyo? Ito ay hindi isang marangyang gusali ng pagtuturo, kumpletong pasilidad, o kahit isang mahusay na guro, ngunit isang mag-aaral. Kung ang isang akademya, lalo na ang isang Soul Master Academy, ay walang sapat na mga mag-aaral, ang lahat ay walang kabuluhan.
Ang pinagmulan ng mga mag-aaral ang pinakamahalagang isyu ng kolehiyo. Bakit ang dating Shrek Academy ay naging numero 1 akademya sa mainland? Ito ay dumaan sa hindi mabilang na henerasyon ng pagsusumikap at pinatunayan na ito ang pinakanamumukod-tanging para sa pagsasanay ng mga Soul Masters, upang mas maraming natitirang henyo na mga teenager na halimaw ang maaaring sumali, at iba pa. Ang mga henerasyon ng malalakas na lalaki ay nagmula sa Shrek, na nagtatag ng impluwensya ng Shrek Academy sa mainland. Ang kaluwalhatian ng Shrek ay sinusuportahan ng mga henerasyon ng Shrek 7 Devils, at mga henerasyon ng mga taong Shrek na may sariling lakas. Ang Shrek Academy ay nawasak, at isang malaking bilang ng mga mahuhusay na guro ang nahulog dahil dito. Ang itinayong muli na Shrek ay nag-enroll ng mga estudyante sa unang pagkakataon, tumanggap muli ng mga estudyante sa unang pagkakataon, at nagsimulang magturo muli. Walang alinlangan na iyon ang pinakamahalagang bagay. Bahala na ang problema ng guro, kung walang angkop na mga mag-aaral, kasama ang sariling malupit na mga kinakailangan ni Shrek para sa pagpapatala, kapag naputol ang mga mag-aaral, tiyak na magiging malaking dagok ito sa muling itinayong Shrek. Sa oras na iyon, ang Spirit Spreading Pagoda ay maaaring gumawa ng malaking kaguluhan, at ang mga salita tulad ng pagbagsak ng unang Mainland Academy ay lilito kaagad. At ito ang pinaka-ikinababahala ni Tang Wulan. At para mas-snipe si Shrek, opisyal na inihayag ng Spirit Chuan Pagoda ang enrollment sa parehong araw, Lobo Ambisyon. Sa mga tuntunin ng high-end combat power, si Shrek ay hindi nangangahulugang mas mababa ngayon. Gayunpaman, ang pagpapatala ay hindi isang labanan. Sa pinakadulo, ang Shrek na itinayong muli pagkatapos bombahin ay talagang mas mababa kaysa sa Spirit Spreading Pagoda, lalo na sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal at kaluluwa. Ang mga pakinabang ng Spirit Spreading Pagoda ay lubos na halata. Sa pagkakataong ito ang Spirit Spreading Pagoda ay malamang na agawin ng mga tao mula sa atin sa anumang paraan. Sumimangot si Tang Wulan. Tumanggo si Zhang Xin, kung ako ang walang hanggang Dongfeng, tiyak na gagawin ko ito. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagsira sa pundasyon ng Shrek, mawawala ng saysay ang reconstruction ng akademya at mabubuo ang isang mabisyo na bilog. Ilang taon nang hindi nakakapag-recruit si Shrek. Sa mga bagong estudyante, tataas ang pressure ng opinyon ng publiko, at maging ang mga alumni na sumusuporta kay Shrek ay magkakaroon ng mga pagdududa. At ikaw ay isang Wulin, ito ay dapat maging handa. Bahagyang tumanggo si Tang Wulan, at naging solemn na ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ang dalawang kolehiyo na nakikipagkumpetensya para sa pagkuha ng mga mag-aaral? Background, preferential treatment para sa mga estudyante, o iba pa? Ano ang dapat kong gawin? Agad siyang nahuli sa isang dilema. Dahil ginawa na ito ng Spirit Spreading Pagoda, tiyak na ito ay naging handa. Ang pansamantalang Poseidon Pavilion ng Shrek Academy ay itinayo sa isang medyo tahimik na lugar sa tabi ng Poseidon Lake. Ang bahaging ito ng lupa ay bahagyang nakausli sa Poseidon Lake, medyo parang maliit na peninsula. Upang gunitain ang dating Poseidon Pavilion, ang gusaling ito ay ganap na kahoy, at tanging ang mga matatanda ng Poseidon Pavilion lamang ang maaaring pumasok dito. Holy Spirit Daoluo Yali, Light and Dark Daoluo Long Yeyo nakatira dito. Kabilang sa mga miyembro ng henerasyong ito ng Sea God Pavilion sina Tang Wulan, Long Lao, Yali, at ang 6 pang iba sa Shrek 7 Devils, kasama sina Wu Changkong, Lan Muzi at Tang Yinming bilang master ng pavilion. Isang kabuoang 12 tao. Pinapanatili din ng maluwag na meeting room ang estilo ng arkitektura ng lumang Poseidon Pavilion, at ang dekorasyon ay hanggat maaari upang gayahin ang nakaraan. Sa oras na ito, nakaupo na ang mga tao sa magkabilang gilid ng mahabang mesa. Umupo si Tang Wulan sa pangunahing upuan, kasama sina Yali at Long Lao sa magkabilang gilid, at ang iba ay nakapila sa ibaba. Para sa Shrek Academy, ang pinakasagradong bagay ay natural na ang Sea God Pavilion Meeting, at ang Sea God Pavilion Meeting ngayon ay ipinatawag ni Tang Wulan, na may iisang layunin, upang talakayin kung paano haharapin ang Spirit Spreading Tower sa susunod na enrollment. Ito ang sitwasyon. Ang Spirit Transmission Academy ng Spirit Transmission Tower ay itinatag sa tabi ng punong tanggapan ng Spirit Transmission Tower. Ang akademya ay sumasaklaw sa isang lugar na mas malaki kaysa sa atin. Ayon sa kasalukuyang impormasyon at data, binuksan ng Spirit Transmission Academy ang Spirit Master Academy at ang makina. Ang isang kolehiyo ay may dalawang bahagi. Ang mga pagpasok ay isinasagawa sa parehong araw tulad ng sa amin. Bagamat hindi nila inihayag ang mga hakbang sa pagpapatala doon, maaari itong gawin sa aming mga lugar. Ang pagpapalaganap ng pagoda ay mayaman sa kayamanan, at sa platform ng 10,000 Beasts, ito rin ang pinakamayamang organisasyon sa buong kontinente. Kung lalaban tayo para sa mga mapagkukunan, natatakot ako na tayo ay magdusa, kaya gusto kong marinig ang iyong mga opinyon at makita kung mayroong anumang mabuting paraan upang labanan ang mga ito. Napakalihim pa rin ang kasalukuyang sitwasyon ng Chuanling Academy. May isang buwan pa bago ang huling oras ng pagpapatala. Nagpakawala lang sila ng hangin at oras para sa enrollment. Ang kasalukuyang mga kondisyon sa pagpapatala ay hindi pa nakasaad. Ngunit may pakiramdam na malapit nang dumating ang mga bundok at ulan at ang hangin ay nasa buong gusali. Ang pinakamalaking problema ngayon ay hindi sila pamilyar sa Chuanling Academy at hindi alam kung anong gamot ang ibinebenta nila sa Long.
Ngunit walang duda tungkol kay Shrek. Sumimangot si Lan Muzi at same time na sinabi, napakagulo ng bagay na ito. Nag-aalala ako na ang spirit transfer ng pagoda ay gagamit ng hindi wastong paraan para makipagkompetensya sa atin, tulad ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante na makapasok sa Spirit Ascension Platform at sa 10,000 Beast Platform. Wala tayong paraan para makipagkompetensya. Sa usapin ng mga kaluluwa, totoo na mayroon silang ganap na kalamangan. At ang kaluluwa ay hindi nagkakaroon ng ganap na kalamangan sa antas ng kaluluwa, ang kaluluwa. Ang Spirit Pagoda ay puspusan na. Maraming mga maliliit at katamtamang puwersang pang-espiritu ang nakakabit sa kanila. Ngayon kahit na ang isang malaking asosasyon tulad ng Mega Division ay may malapit na relasyon sa kanila. Sa pagkakataong ito ay hindi optimistiko ang sitwasyon para sa amin. Bagamat karamihan sa aming mga alumni ay handang ipadala ang kanilang mga supling sa Shrek, kung ang atraksyon na ibinigay ng Spirit Spreading Pagoda ay napakahusay para sabihin. Bahagyang kumunat ang noo ni Old Long at sinabi sa malalim na boses, alam nating lahat ang mga sitwasyong ito. Ngayon ay hinahayaan namin ang lahat na humanap ng paraan at makaisip ng mga ideya. Mayroon bang anumang paraan upang harapin ito, sa halip na hayaan kang magsalita tungkol sa mga paghihirap dito? Nagkatinginan sina Lan Muzi at Tang Yinmeng, at sabay silang umiling, na nagpapahiwatig na wala silang magagawa. Umupo si Wu Changkong sa isang walang katiyakan na paraan, ang kanyang mukha ay malamig, ngunit hindi siya umimik. Ang larong ito, mula sa anumang direksyon, ay kailangang aminin sadly na ang Shrek ay walang kalamangan, at kahit na ang pagkakataon ay maliit. Si Shrek ay minsan nga ang numero 1 akademya sa mainland, ngunit kahit si Shrek sa panahong iyon ay hindi masyadong mahusay sa pagharap sa Spirit Spreading Pagoda upang itatag ang Spirit Spreading Academy. Kaya lang, masyadong makapangyarihan si Shrek noong panahong iyon, at hindi nang ahas ang Spirit Spreading Tower na gawin ito ng madali at masaktan si Shrek. Ngunit ngayon, wala silang pag-aalinlangan, at malinaw na nakatutok sila kay Shrek. Ang lahat ng nakaraang kalmado ay upang bigyan si Shrek ng isang nakamamatay na suntok sa oras na ito. Hindi pa banggitin ang Shrek 7 Devils, maging sina Long Yeo at Yali ay nakaramdam ng matinding problema. Kung ang bagay na ito ay hindi mahawakan ng maayos, ito ay talagang mayayanig ang pundasyon ng Shrek na itinayong muli. Changkong, ikaw ang dean ng Outer Court, pag-usapan ito. Sabi ni Old Long sa malalim na boses. Tumango si Wu Changkong, tumingin kay Tang Wulan, at sinabi, mula sa teoretikal na pananaw, ang bagay na ito ay talagang napakahirap hawakan. Lubhang dahadaw tayo sa mga tuntunin ng pagpapatala, at lubos na may isip na ang kabilang partido ay magkakaroon ng iba't ibang pamamaraan. Halika upang mag-recruit ng mga estudyante para sa atin. Wala akong maisip na magandang paraan upang harapin ito. Agad na lumubog ang mukha ni Old Long. Sa totoo lang, wala talaga siyang maisip na paraan ngayon. Pero, bumaling ang usapan ni Wu Changkong, dahilan para mabalik ang atensyon ng lahat sa kanya, hindi natin maisip, baka pwede nating hilingin sa iba na makibahagi sa opinyon. Kasalukuyang 12 miyembro ang Sea God Pavilion, ay ang panukala ay kung magdagdag pa ba ng isa, panatilihin ang kakaibang numero, at anyayahan ang matako na matandang demonyo na sumali sa Sea God Pavilion. Ang 7 matandang demonyo ay maaaring mag-isip ng mahabang buhay. Nang marinig ang sinabi niya, lahat ay parang nagliwanag ang kanilang mga mata. Siyempre, walang may gusto sa 7 iyon, ngunit kailangan nilang aminin na marami silang natamo mula sa kanilang orihinal na pagsasanay sa militar. Ang 7 matandang demonyo ay mga espesyal na kapangyarihan sa pagtuturo na hindi alam ni Shrek sa mga tagalabas, at ang mga pangunahing disipulo lamang ang kwalipikadong tumanggap ng kanilang edukasyon. Ang maliit na mundo sa kanilang panig ay naging matatag, ang Qi Sheng Yuan ay nagtago lamang ng isang maliit na whirlpool sa labas, at ang lahat ay hindi alam kung ano ito sa loob. Tumingin si Tang Wulan kay Long Yeo, at sumimangot si Long Yeo, talagang kinasusuklaman ko ang mga taong iyon, ngunit kailangan kong sabihin na ang kanilang kontribusyon sa mga mag-aaral ay hindi maihahambing sa sinuman sa atin. Mula nang bumalik sila ngayon, ang Sea God Pavilion ay dapat talagang magkaroon ng isang lugar na pag-aari nila. Gayunpaman, maaari lamang magkaroon ng isa. Ayon sa seniority at kontribusyon, walang duda na ang 7 matandang demonyo ay kwalipikadong tawaging miyembro ng Sea God Pavilion, ngunit kung ang Sea God Pavilion ay dumating sa kanila ng 7 ng sabay-sabay, natatakot ako na ang Sea God Pavilion na ito ay yumanig sa kalangitan. Sa makatuwid, isa lamang ang pinakahuling linya ng Long Yeo. Tumango si Tang Wulan, sumasang-ayon din ako. Teacher Wu, mangyaring pumunta at anyayahan ang matako na matandang demonyo. Okay. Tumayo si Wu Changkong at umalis. Ang pulong ng Sea God Pavilion ay pumasok sa isang maikling katahimikan, at lahat ay walang magandang solusyon, at ito ay isang kagyat na bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Wu Changkong, kasama ang matako na matandang demonyo na lumulutang pa rin sa paligid niya. Ang matandang demonyong ito ay mukhang solid sa ibabaw, hindi naman parang kaluluwang katawan. Ang bilog na figure ay mukhang napakayaman, na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Walang mukhang tao ito. Umiral na parang demonyo. Pero alam ng lahat sa Shrek na pamilyar sa kanya na iginagalang siya ng 7 matandang demonyo, huwag tumingin sa karaniwang maingay, kung may negosyo, ang 6 na matandang demonyo ay makikinig sa kanya.
Siya ang unang tao sa Devil's Island na karapat-dapat sa kanyang pangalan. Senior Matako. Tumayo ang lahat at binati ang Matako na matandang demonyo. Pagkatapos ng lahat, sa mga tuntunin ng seniority, lahat ay kanyang junior. Nakangiting naglakad ang Matako na matandang demonyo kay Long Yeo. Xiao Yeo, gusto kong maupo sa tabi mo, ano sa palagay mo? Nagdilim ang mukha ni Long Yeo, whatever. Halos mabaling ang mukha ng Matako na matandang demonyo sa susunod na pangungusap, huwag kang mag-alala, wala akong sasabihin tungkol sa iyo noon, di ba? Tumahimik ka. Sumigaw si Long Yeo, lumundag ang kanyang katawan. Tumawa ang Matako na matandang demonyo, namula ang kanyang katawan, at nawala ang makapangyarihang mental na kapangyarihan ni Long Yeo. Huwag mong sabihin, huwag mong sabihin. Ang mga tao sa likod ng hilera na ito ay automatikong lumipat ng isang posisyon pabalik, na ibinigay ang lugar sa tabi ni Long Yeo sa Matako na matandang demonyo. Senior Grid, ano ang sitwasyon ng 7 Holy Yuan ngayon? Nag-aalalang tanong ni Tanghulan. Napakabuti, napakabuti. Ang sinaunang puno ng buhay ay masyadong makapangyarihan, ang maliit na mundo ay napakatatag, hindi mababa sa pangunahing mundo, hanggat ang sinaunang puno ng buhay ay hindi nagdudulot ng mga problema, ang 7 sagradong kalaliman ay matatag. Masama doon, at higit sa lahat, ito ay masigla dito. Gusto lang namin ng masigla. Mapait na ngumiti si Tanghulan, pinahihirapan ko rin ang mga nakatatanda na huwag guluhin ng mga miyembro ng akademya. Ngumiti ang Matako na matandang demonyo at sinabing, bakit ito nanliligalig? Ito ay pagsubok para sa lahat. Okay, pumapayag akong sumali sa Sigad Pavilion. Speaking of, noong tayo ay nabubuhay pa, ito ang pinakamalaking hiling ko, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang araw na matutupad. Bagamat hindi ito ang Sigad Pavilion ng nakaraan, ang matanda ay talagang mapapasaya ang pavilion na ito, kung ang matanda ay talagang mapapasaya ang pavilion na ito. Si Shrek ay umunlad. Isa nga siyang Matako na matandang demonyo, at hindi ito inililihim ng kanyang pagiging sakam. Umubo si Tanghulan, Senior, may mga problema ang akademya sa pagkakataong ito. Gusto naming makinig sa iyo at sa mga mungkahi ng mga nakatatanda. Sa ngayon, saglit niyang binanggit ang Lingling Pagoda tungkol sa Lingling Academy. Nang marinig ang kanyang sinabi, ang matandang sakam na Diablo ay inilibot ang kanyang mga mata, idiot, kayong lahat ay mga idiot. Nagulat si Tanghulan, muling nagdilim si Long Yeo, si Yali lang ang nakangiti at nagsabi, bakit mo nasabi ito, Senior? Pinaikot ng Matako na matandang demonyo ang kanyang mga mata, tinatanong kita, anong uri ng pag-iral si Shrek? Sinabi ni Yali, ang unang kolehiyo ng mainland. Ang sakam na matandang demonyo ay muling nagsabi, kung gayon, sino ang ating tinuturuan? Sinabi ni Tanghulan, mahusay na batang may talento na Soul Master. Ang Matako na matandang demonyo ay pumulupot sa kanyang mga labi, yumot, umutot. Nagtuturo kami ng mga halimaw, at ang buong Shrek ay isang halimaw. Kaya naman, kami ay isang Monster Academy. Ano ang isang halimaw? Ang isang halimaw ay hindi lamang isang henyo. Ang pangangatwiran ay ang halimaw. Tanong ko sa iyo, bakit ang Spirit Tower ay hindi naglakas loob na magtatag ng Shrek Academy noon? Iyon ay dahil si Shrek ay sapat na malakas at sila ay nasa mainland of End at wala doon. Kayong lahat ay nahulog sa hindi pagkakaunawaan, ibig sabihin, kailangan nating gumamit ng mga normal na paraan para mag-recruit ng mga estudyante, bakit kailangan nating makipagkompetensya sa Spirit Spreading Pagoda, at walang kabuluhan ang tawag sa kanila ng Shrek 7. Matapos marinig ang mga salita ng Matako na matandang demonyo, biglang naramdaman ni Tanghulan na parang isang bagong pinto ang bumukas, oo. Parang masyadong orthodox ang pag-iisip ko, I just want to use formal means to compete. Humalaklak ang Matako na matandang demonyo, ang pinakamadaling paraan para harapin ang Spiritual Pagoda, pero fuck him. Atakihin mo lang siya. Gumalaw ang sulok ng bibig ni Long Yeo, at unti-unting gumuhit ang isang arko, at ang mga mata ni Tanghulan ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Parang may idea. Ang matandang demonyo ay karapat-dapat na maging isang matandang demonyo. Makalipas ang isang linggo, halos lahat ng Soul Guide TV station sa buong mainland ay nag-broadcast ng balita tungkol sa pag-enroll sa Chuanling College. Inihayag ng Chuanling College ang sitwasyon ng kolehiyo at ang direksyon ng pagpapatala. Ang Lingling Academy ay nahahati sa dalawang sangay, Soul Master Academy at Mecha Academy, na lahat ay nasa tabi ng punong tanggapan ng Lingling Pagoda at wala pang 15 kilometro ang layo mula sa Shrek Academy. Kabilang sa mga ito, ang Mecha Academy ay nagbibigay ng normal na pagtuturo kabilang ang puti, dilaw, lila, at itim na mecha. 12 taon ang sistema ng paaralan. Ang mga pumasa sa assessment para maging level 5 o higit pa sa Mecha Division ay pinapayagang makapagtapos. Ang Mecha Academy ay nag-set up ng isang God level na Mecha Academy na may God level na mecha para sa mga layunin ng pagtuturo. Ang Mecha Academy at ang Mecha Division ay co-founded. Ang lahat ng mga guro ay hindi bababa sa sertipikado ng Mecha Division. Isang dibisyon. Kasama rin dito ang 3 dibisyon ng Mecha na antas ng Diyos. Para naman sa Soul Master Academy, nahahati ito sa dalawang sub-area, ordinaryong kolehiyo at advanced na kolehiyo. Ang ordinaryong kolehiyo ay may 12 taong sistema ng paaralan,
at maaari kang magtapos na may antas na higit sa 4th ring. Kasabay nito, maaari kang mag-apply para sa mga advanced na kolehiyo. Ang mga advanced na kolehiyo ay nagbibigay ng lahat ng mga mapagkukunang kailangan ng Soul Master ng walang anumang karagdagang bayad. Pagkatapos lamang ng graduation, kailangan mong pumasok sa Spirit Pagoda at magtrabaho para sa Spirit Pagoda nang hindi bababa sa 5 taon. Ang Spirit Spreading Tower ay magbibigay ng lahat ng mga espiritu na kailangan ng mga mag-aaral ng lahat ng mga advanced na akademya. Ang lahat ng mga guro sa Spirit Transferring Tower Spirit Master Academy ay pawang binubuo ng mga high-level na Spirit Master ng Spirit Transferring Tower, kabilang ang 12 title duloos at 24 na Spirit duloos. Parehong ang Ascension Platform at ang 10,000 Beast Platform ay magtatatag ng mga pasukan sa Spirit Academy, at ang mahuhusay na estudyante ay maaaring makipagpalitan ng mga pagkakataon sa pagpasok sa pamamagitan ng pag-iipon ng kredito. Kabilang sa mga ito, ang 10,000 Beasts ay bukas lamang sa God Level Mecha Academy at sa Advanced Soul Master Academy. Bawat taon, ang bawat mag-aaral ay may 2 pagkakataon na makapasok ng walang mga kredito. Kasabay nito, ang Chuanling College ay nagpapatupad ng mekanismo ng scholarship, at lahat ng mga scholarship ay nakaugnay sa lakas. Ang mga aplikante na nakamit ang antas ng ika-20 espiritu ng kapangyarihan o antas ng 3 mecha bago ang edad na 12 ay masisiyahan sa buong benepisyo ng scholarship, at lahat ng mga benepisyo ay magiging favorable. Ang lahat ng mga mag-aaral na nagtapos sa Lingling Academy ay may prioridad na magtrabaho sa Lingling Pagoda. Ang unang dekano ng Chuanling College, Chuanling Pagoda Chuanling Envoy Eternal Zhang Ting. Sa katunayan, orihinal na gusto ni Chenggu Dongfeng na ang Silver Dragon Princess na si Guyana ang gumanap sa lokasyong ito, ngunit mula noong araw na iyon, hindi na naka-address si Guyana, si Chenggu Zhangting ay balisa na parang langgam sa mainit na palayok, ngunit walang paraan. Nakipag-away pa siya sa lolo na nagbigay sa kanya ng masamang ideya. Hindi ito sineryoso ni Chenggu Dongfeng, ang pag-aakalang si Chenggu Zhangting ay maaaring magkaroon ng malaking relasyon kay Guyana ay isang magandang bagay. Ang galit ay pansamantala. Ang mga tao ay sa iyo lahat, at sila ay tumakas. Kasabay nito, sa wakas ay tuluyan na siyang na-relieve kay Guyana. Ang unang dean ng Chuanling Academy ay ibinigay kay Chenggu Zhangting. Maaari din itong isaalang-alang na mag-ipon ng katayuan para sa Chenggu Zhangting at maghanda para sa susunod na paghalili. Matagal nang itinatayo ang Lingling Academy, at marami ng balita noon, kasama na noong martial arts contest. Kaya lang wala talagang panlabas. Ito ang pumatay ng Spirit Tower laban sa Shrek Academy, upang magbigay ng matinding suntok sa pinakamahalagang lugar ng kalaban. Mula sa anumang anggulo, ang Spirit Transferring Pagoda ang may ganap na mataas na kamay. Ang Shrek Academy ay itinayong muli, at kahit na may suporta ng maraming mapagkukunan, wala itong ilan sa mga pangunahing mapagkukunan para sa paglilinang ng Master ng Kaluluwa. Hindi ngayon ang oras para pumunta sa Stardew Great Forest para makakuha ng Martial Spirit. Kung nais mong mapabuti ang iyong paglilinang, ang mga espiritu ay kailangang-kailangan. Ang Spirit Transferring Pagoda ay self-contained, at sa ibabaw ay bukas ito sa lahat ng mga Spirit Masters. Ngunit sa katunayan, ayon sa kasalukuyang kondisyon ng Spirit Transferring Academy, ang mga gastos sa pagsasanay na kinakailangan upang makapasok sa Academy ay mababawasan ng malaki. Para sa mga mahuhusay na mag-aaral na kakaunti ang pera ngunit talento tulad ni Tang Wulan noong bata pa siya, hindi dapat masyadong malaki ang atraksyon. Higit pa rito, mayroong 10,000 Beasts. Ang 10,000 Beast Platform ay nasa posisyon na ngayon na nasa gitna ng kalangitan, at araw-araw ay pumapasok ito sa labanan ng ginto, na nagbibigay ng higit na kumpiyansa sa Spirit Transferring Pagoda. Sa makatuwid, kahit na nakabalik si Shrek sa isang round sa Martial Arts Recruitment Conference, hindi naman nagmamadali si Dongfeng. Hinintay niya ang recruitment na ito at binigyan ang Shrek Academy ng pinakamabigat na suntok. Gamitin ang ganap na bentahe ng mga mapagkukunan upang durugan si Shrek. Ito ang gustong gawin ni Chenggu Dongfeng. Mula sa mataas na antas ng lokasyon ng Lingling Pagoda Headquarters, matatanaw mo ang buong Lingling Academy. Ang Lingling Academy ay ipinakita bilang 2 hexagon sa kabuuan. Ang 2 hexagons ay magkakaugnay at nag-echo sa isa't isa. Sila ay ang Soul Master Academy at ang Mecha Master Academy. Si Guyana ay nakatayo sa tabi ng bintana sa oras na ito, nakatingin sa 2 kolehiyo sa ibaba, ang kanyang mga mata ay malalim. Sa pagharap sa gayong hamon, paano niya pipiliin? Ang antas na ito ang pinakamahirap na harapin ng tumpak dahil ito ay patayo. Ang Spirit Pagoda ay isang puwersa upang sugpuin ang mga tao. Ito ang pinakamalupit na hakbang ng walang hanggang Dongfeng. Medyo nag-alala si Guyana, ngunit wala siyang magagawa ngayon, ni hindi niya magawa. Kaya lang, ang insidente ni Chenggu Zhangting ay hindi tatayo sa tapat niya. Ang eksena kasama si Chenggu Zhangting ay mas mahalaga para makita ni Chenggu Dongfeng, upang siya ay tunay at lubos na magtiwala sa kanyang sarili, hindi na gumagala. Ang lahat ay gumagalaw sa direksyon ng plano. Ang komunikasyon ng gabay ng kaluluwa ay tumunog. Sinulyapan ni Guyana ang numero na may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mukha, na pinindot upang kumonekta. Anong problema? Malamig ang boses niya, walang mood swings.
Nana, kamusta na sa retreat? Hindi magandang magpigil. Ilang araw na lang, dadaan na tayo sa Spirit Academy para putulin ang ribbon. Gusto mo bang sumama sa akin? Malamig na sinabi ni Guyana, hindi, huwag mong abalahin ang aking paglilinang kung walang mahalagang bagay. Pagkatapos nito, direkta niyang ibinaba ang komunikasyon. Handa siyang gumawa ng maling pag-aangkin sa kanya, at sa pagkakataong ito, may dahilan upang pansamantalang alisin ang pagkakasalungat nito. Nag-aatubili na ibinaba ni Chenggu Zhangting ang telepono. Bagamat hindi maipaliwanag na nasa sabik pa rin siya sa lahat tungkol sa araw na iyon, tila mataas pa rin ang presyo. Matagal-tagal na rin simula nung nakita ko siya. Buti na lang at alam kong nandoon siya. Sa Spirit Spreading Pagoda, medyo natatag pa rin ang puso ko. Gayunpaman, hindi ito ang paraan upang pumunta. Tumanggi pa rin bang lumabas? Nakangiting tanong ni Chenggu Dongfeng habang nakatingin sa apo. Mapait na ngumiti si Chenggu Zhangting at sinabing, oo. Lolo, nakikita mong nanggugulo ito. Kung hindi mo ako nakipaglaban, hindi ito mangyayari. Natawa si Chenggu Dongfeng at sinabing, botok na tanga, nagpapakababa siya. Hindi ba para mas bigyan mo siya ng pansin sa hinaharap? Talagang matibay na babae si Nana, pero kapag tumanggi siya, sa tingin mo ba ay magtatagumpay ka? Huwag kalimutan, hindi mo siya matatalo. Nang marinig ito, mas lalo pang nanlumo si Chenggu Zhangting, Lolo, bakit mo nasabi na iba ang taong ito sa isang tao? Napakahirap kong nilinang, at sinabi mo rin na ako ay isang napakahusay na kabataan, ngunit ano? Palaki ng palaki ang agwat nila ni Nana. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ngayon ay malapit na sa limitasyon ng antas ng Daoluot alam ko talaga. Bahagyang ngumiti si Chenggu Dongfeng, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay magagamit natin siya at maging kanya. Ang babaeng ito ay talagang napakatalino, bakit hindi ka pa rin niya tinanggihan? Sa katunayan, may isang tiyak na kahulugan na ipinakita sa akin. Hindi kanya pinapansin ngayon upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan sa bagay na ito, ngunit nakagawa pa rin siya ng malaking pag-unlad sa iyo noon, na pakalmiin ang aking puso at sabihin sa akin na wala siyang labasan. Shoo! Siguradong ang iyong pinakadakilang suporta. Ngunit ngayon ay tila higit sa iyo ang kanyang kakayahan, at malamang na hindi mo ito malalampasan, kung gayon, sa kasong ito, ayos lang na tulungan mo siya hanggat Chenggu ang apelyido ng iyong anak. Napaawang ang bibig ni Chenggu Zhangting, madami ka pa ring iniisip, ngunit sa palagay ko ay hindi masyadong mag-iisip si Nana. Walang galit na sinabi ni Chenggu Dongfeng, dito ka mas mababa sa kanya. Kung ikukumpara sa kanya, medyo malambing ka pa rin. Mag-ingat ka. Well, huwag kang tumuon sa pagmamahal ng iyong mga anak. Magsisimula na ang enrollment. Ngayon, dapat walang pagkakaiba. Sa pagkakataong ito, gusto kong gawin ang Shrek Academy na hindi na tumayo. Sa pagsasalita tungkol sa huling pangungusap, ang mga mata ni Chenggu Dongfeng ay naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na aura. Simple lang ang dapat niyang gawin. Ang Spirit Spreading Pagoda ay nasa tugatog na ngayon ng kasaysayan, at walang puwersa ang makakayanan ng lakas ng Spirit Spreading Pagoda. Kaya, sa mas maraming oras na ito, mas dapat niyang gamitin ng husto ang pagkakataong ito para ganap na pagsamahin ang posisyon ng Spirit Transferring Tower, at isa na rito ang Spirit Transferring Academy. At ito ay isang napakahalagang bahagi. Kung ang Chuanling Academy ay naging orihinal na Shrek Academy. Pagkatapos, ang Chuanling Pagoda ay tatayo sa mundo magpakailanman. Si Chenggu Dongfeng ay masasabing ang pinaka-ambisyosong may-ari ng tower sa nakalipas na daan-daang taon. Siya ay namuhuna ng isang malaking halaga ng espiritual na transmission tower na kita sa pananaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiya sa paggabay ng kaluluwa. Dahil malinaw na nakikita ni Chenggu Dongfeng na sa pagsulong ng teknolohiyang ginagabayan ng kaluluwa, ito man ay mechas o iba pang mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa, patuloy silang sumusulong. Ang dahilan kung bakit hindi kasing taas ng dati ang status ng Soul Master ay dahil din dito. Sa makatuwid, sa anumang oras sa hinaharap, ang agham at teknolohiya ang magiging pangunahing produktibong puwersa at magdadala din ng pinakamalakas na lakas. Ang pundasyon ng Spirit Spreading Pagoda ay ang kaluluwa, ngunit kung isang araw ay hindi maipakilala ang Soul Guidance Technology, hindi na kailangan ang kaluluwa. Kaya, ano ang kahalagahan ng Soul Master? Ngunit kung ito ay upang kontrolin ang pinakamalakas na teknolohiya sa paggabay ng kaluluwa, kung gayon, kahit kailan, ang tore ng paghahatid ng espiritu ay ang pinakamakapangyarihan. Bakit huminto si Tang Wulan sa isang digmaan? Umasa siya sa Soul Guidance Technology ng Tang Sect. Ang high-level fixed-mounted Soul Guided Shell at Guidance System na binuo ni Tang Men. Karamihan sa direksyon ng pananaliksik ng Spirit Transmission Pagoda noong nakaraan ay nasa aspeto ng espiritu, at dahil nabuo ang 10,000 taong espiritu ng espiritu, nagsimula na siyang maghanap ng pagbabago. Oo lolo. Handa na kami, handa na ang lahat, si Dongfeng lang. At sa tingin ko, parang sumuko na si Shrek. Marami na kaming nakuhang atensyon sa advertising sa lahat ng platforms, pero hindi tumugon ang Shrek the College. Walang publisidad. I think they probably gave up knowing that they were lost. Huwag isipin na bulag akong optimistiko. Wala akong maisip na magagawa nila sa sitwasyong ito. Tungkol sa mga mapagkukunan, hindi nila ito magagawa, at malayo ito.
Kung hindi natin isasaalang-alang ang pundasyon ng ating espiritual na tore, hindi natin ito matitinag. Ninanais kong ipahayag na ang lahat ng mga mag-aaral ng Shrek Academy ay hindi magbibigay ng mga espiritu. Sa kasong iyon, sila ay haharangan. Sinabi ni Chenggo Dongfeng, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Hindi mo magagawa ang ganitong uri ng bagay. Sasaktan nito ang lahat ng puwersa at gagawin tayong target ng pambabatikos ng publiko. Ang ilang bagay ay maaaring gawin ng pribado, ngunit hindi mo ito magagawa sa publiko. Nagliwanag ang mga mata ni Chenggu Zhangting, ano ang ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ni Chenggo Dongfeng, kapag tapos na ang enrollment, gaano man karaming mga estudyante ang naka-enroll sa Shrek Academy, gagawa tayo ng statistics. Gusto kong malaman kung sinong mga estudyante ang na-enroll nila, at pagkatapos ay ipapatupad natin ang mga target na patakaran. Sa ibabaw, hindi natin sinasabi, pero hindi natin gagawin. Ibig sabihin, hindi tayo gagawa ng paraan. Biglang ngumiti si Chenggu Zhangting, Lolo, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sa araw na ito, ang langit ay maaraw at maaraw. Para sa Daoluo Continent, ito ay isang ordinaryong araw, ngunit para sa Spirit Master World, ngayon ay isang napakahalagang malaking araw. Dahil muling itinayo ang Shrek Academy, magsisimula ang unang full-scale enrollment ngayong araw, at makikita ng lahat na para labanan ang Shrek, ang Chuanling Academy ay nag-e-enroll din ng mga estudyante ngayon. Hindi hihigit sa 15 kilometro ang pagitan ng dalawang kolehiyo, ngunit kailangan nilang makipagkumpetensya ng harapan. Sa ilang sandali, ang lahat ng mga mata ay natuon ng walang malay sa kaibuturan ng kontinente. Kung matagumpay na may tatayo ni Shrek at kung masusupol ng Spirit Spreading Pagoda ang Shrek Academy gamit ang Spirit Spreading Academy ay depende sa sitwasyon ng pagpapatala sa pagkakataong ito. Walang alinlangan na ang mga kondisyon ng pagpapatala na inilabas ng Chuanling Academy ay napakahusay, hanggat sila ay mga normal na tao, walang sino man ang hindi naaakit. Ngunit si Shrek ay mayroon ding malalim na pamana at maluwalhating tradisyon. Upang sabihin na ang pagkakataon ay hindi kung wala ito. Ang dalawang pangunahing puwersa ay ganap na napunit ang kanilang mga mukha sa martial arts contest. Kaya, sino ang maaaring magkaroon ng mas mataas na kamay sa oras na ito? Madaling araw, ang major media ay dumating na sa dalawang kolehiyo at sabay-sabay na kinukunan ang gate ng kolehiyo. Halos lahat ng media ay nagpadala ng dalawang grupo ng mga tao. Maraming bagay ang natatakot sa paghahambing. Pagkatapos ng paghahambing, malalaman mo kung alin ang mas mahusay. Tiyak na, madaling araw, nagsimula ng pumila ang mga estudyante mula sa magkabilang kolehiyo. Pagkatapos, nakuha ng media ang isang kakaibang eksena. Mga 100 metro sa labas ng pangunahing pasukan ng Shrek Academy, dalawang malalaking slogan ang nakuha. Ang slogan sa kaliwa ay nagsasabing, Spiritual Academy, mga kaluluwa at espiritu ang sasamahan ka sa buong buhay mo. Ang slogan sa kanan ay nagsasabing, piliin ang tama, kung hindi ay pagsisisihan mo ito habang buhay. Pagkatapos ay mayroong malalaking arrow sa ilalim ng dalawang malalaking banner, na nakaturo sa direksyon ng Lingling Academy. Sa tabi ng dalawang slogan, mayroong higit sa 30 soul coach na may halatang hexagonal na simbolo ng Lingling Academy na naghihintay doon. Ito ay halos nakatakda dito bilang isang registration point. Ito ay hindi na kasing simple ng isang provocation, tulad ng isang direktang paghila, kahit na isang bahagyang pagbabante slogan, ang pagkalat ng Espiritu Tower ay ganap na punit ang mukha, ito ay upang harapin ang matigas na bakal. Lahat ng freshmen na darating para mag-apply para sa Shrek Academy ay tiyak na makikita ang mga ito. Sa ilalim ng dalawang slogan, nakatayo ang dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na may kalmado na ugali, walang duda, parehong malakas. Hello everyone, I'm a reporter from Mingdo TV. As we all know, today is the enrollment day of Chuanling Academy and Shrek Academy. Pero pagdating pa lang namin sa Shrek Academy, nakakita na kami ng kakaibang eksena. Lahat naman ay mapapanood ito through the lens. Sa slogan ng Spirit Academy, parang ang imbalance sa pagitan ng Spirit Tower at Shrek Academy ay mas lalo pang mapapalakas, kung paano natin mas pipiliin ang kasalukuyang bagong academy. Mag-interview ng freshman. Ang reporter ay para sa isang magandang babae. Naglakad siya patungo sa dulo ng freshman team sa harap ng Shrek Academy at nakakita ng isang freshman na dumating para mag-sign up. Ang mga freshman ay kinakailangang hindi hihigit sa 12 taong gulang, kaya ang mga pagkakataon ay palaging may kasamang mga miyembro ng pamilya. Hello, bakit mo gustong mag-apply sa Shrek Academy? Tanong ng reporter sa isang binatilyo. Medyo tumalon ang binatilyo, at sinabing, syempre kailangan kong mag-apply para sa Shrek Academy. Si Shrek ang numero 1 akademya sa mainland China. Inaasahan ko ito. Itinuro ng reporter ang slogan sa di kalayuan, kung gayon, ano ang tingin mo sa Chuanling Academy? Saglit na nag-alinlangan ang bata at sinulyapan ang kanyang ama sa tabi niya. Sinabi ni Itay sa malalim na boses, napaka-immoral para sa Chuanling Academy na gawin ito. Sa tingin ko, bilang isang Spirit Master Academy, kailangan muna nating hikayatin ang mga tao na may moralidad. Medyo sobra-sobra ang pamamaraang ito. Sa palagay ko ay kulang sila sa mga pangunahing kaalaman para sa Shrek Academy. Respeto.
Ang Shrek Academy ay nagil-inang ng hindi mabilang na natitirang mga Soul Master para sa mainland sa loob ng 20,000 taon. Naniniwala din ako na ang aking anak na lalaki, Shrek. Nagtanong ang reporter, kung gayon, paano kung hindi matanggap si Ling Lang? Isa sa alang-alang mo ba ang Chuanling Academy? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natigilan sandali, pagkatapos ay nag-alinlangan, marahil. Sinabi ng reporter, talagang maganda ang mga kondisyon ng Spirit Transmission Academy. Ang susi ay ang prioridad na probisyon ng mga kaluluwa, gayon din ang Spirit Ascension Platform, at maaaring magkaroon ng 10,000 Beast Platform sa hinaharap. Ito ang mga bagay na wala sa Shrek Academy. Mukhang dapat ito ay malakas sa ekonomiya. Sumimangot ang nasa katanghaliang lalaki at sinabing, dapat kang magbayad ng kaunti para sa pagpapalaki ng mga anak. Gayunpaman, ang Spirit Spreading Pagoda ay talagang mas mayaman sa mga mapagkukunan. Sinabi ng reporter, oo. At sa pagtingin sa kanilang mga slogan, kung ang iyong anak ay pumasok sa Shrek Academy upang mag-aral, hindi ko alam kung magkakaroon ng anumang mga problema sa hinaharap upang pumunta sa Tore ng Espiritu upang makakuha ng mga espiritu. Nagbago ang mukha ng nasa katanghaliang gulang, hindi pwede. Ang Spirit Pagoda ay bukas sa labas ng mundo. Nagkibit-balikat ang reporter at sinabing, hindi ko alam ang tungkol dito, pero mukhang napaka-tense talaga ng relasyon sa pagitan ng Spirit Spreading Pagoda at Shrek Academy. Okay, ipagpatuloy mo ang pagpila, at mag-i-interview ako ng ibang tao. Ang ganitong eksena ay itinanghal sa maraming lugar sa harap ng Shrek Academy, na lahat ay mga reporter mula sa pangunahing federal na media. At halos sabi ng lahat ng tendencies ay patungo sa Chuanling Academy. Maya-maya, may nagsimulang kumalma at naglakad patungo sa bus sa Chuanling Academy. Tungkol sa Shrek Academy, tila walang tugon, at ang opisina ng pagpaparehistro sa pintuan ay tumatanggap pa rin ng mga aplikante tulad ng dati. Minamahal na mga manunood, ayon sa aming paghuhusga, ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral na pumunta sa Lingling Academy upang magparehistro ay higit sa 2 beses kaysa sa Shrek Academy. Mukhang ang mga mapagkukunang ipinangako ng Lingling Pagoda ay nakaakit ng mas maraming tao. Talagang gusto naming malaman kung paano ito nakikita ng Shrek Academy sa loob, ngunit tumanggi sila sa lahat ng mga panayam sa kadahilanan na ang admission ay mahalaga. Hoy, tingnan mo ang direksyon ng Chuanling Academy. Sa sandaling ito, isang nakabibinging naghuhumindig na estudyante ang tumunog mula sa direksyon ng Lingling Academy, at higit sa 300 meka ang bumangon sa kalangitan mula sa direksyon ng Lingling Academy. Ang mga meka na ito ay magagamit sa iba't ibang antas, at ang pinakakapansin-pansin ay ang 3 nangungunang meka, na lahat ay ipinakita bilang mga pulang meka sa antas ng Diyos. 3 pulang meka ang ipinakita at lumipad sa hangin sa hugis ng isang karakter. Ang bawat meka ay may hawak na malaking slogan sa kamay, at ang mga salita dito ay pareho sa mga nasa gate ng Shrek Academy. 300 meka ang pag-angat ng sabay-sabay ay isa pa ring napakagandang tanawin, na nakaayos sa himpapawid ayon sa iba't ibang kulay, na gumagawa ng ilang mahirap na paglipad na maniobra paminsan-minsan. Walang duda na ito ang Lingling Academy na nagpapakita ng kanilang lakas. Walang alinlangan, sa pag-ataking ito laban sa Shrek Academy, ang Spirit Spreading Pagoda ay hindi gumamit ng anumang maliit na paraan, ngunit gumamit ng direktang paraan, na katulad ng pagdurog ng mga mapagkukunan upang agawin ang pinagmulan ng buhay kasama si Shrek. Sa nakaraang kasaysayan, halos bawat taon ang pinakamahusay na mga mag-aaral mula sa buong kontinente ay pupunta sa Shrek Academy upang magparehistro sa unang pagkakataon, subukang mag-apply para sa Shrek, at lahat ng iba pang mga kolehiyo at universidad ay naging nakagawian, at ilagay ang oras ng pagpaparehistro sa likod ng Shrek Academy. Ang mga mag-aaral na hindi na-admit ng Shrek Academy ay ang mga target para sa ibang mga akademya na mag-recruit. At sa pagkakataong ito, ang Spirit Pagoda at Shrek Academy ay napunit pa rin ang kanilang mga mukha, kaya direkta silang nagharap sa isa't isa, at ang dalawang akademya ay napakalapit, kasama ang ganap na bentahe ng mga mapagkukunan ng Espiritu Pagoda, kaya sila ay may kumpiyansa sa proseso ng pagnanakaw para manalo ang mga estudyante. Kahit na hindi mo maaaring nakawin ang lahat, hanggat maaari mong nakawin ang higit sa kalahati ng pinakamahusay na mga mag-aaral, ang Spirit Pagoda ay maituturing na panalo. Kumpiyansa din sila na, umaasa sa mga mapagkukunan ng Spirit Spreading Pagoda, kapag lumaki na ang mga estudyante ng Spirit Spreading Academy, hindi sila kailanman magiging mas masahol pa kay Shrek. Kasama ng iba pang mga pagsupil, dapat nating makuha ang titulo ng No. Isang academy ng mainland. Sa oras na iyon, hindi mahalaga ang kaligtasan ng Shrek Academy. Nawala na sa kanila ang aura ng No. Isang academy ng mainland, at wala sila. May magandang ideya si Chenggu Dongfeng, para lang hindi bigyan ng pagkakataon si Shrek. Hindi tulad ng mga itinatag na panuntunan ng Shrek Academy, ang Chuanling Academy ay puno ng mga ilaw at festoons. Mayroong libu-libong mga basket ng bulaklak sa labas ng akademya upang gabayan ang lahat ng mga estudyante sa opisina ng pagpaparehistro, at mayroong isang malaking bilang ng mga dedikadong tao na responsable dito. Halos kalahati ng mga tauhan sa punong tanggapan ng Spirit Pagoda ay pansamantalang inilipat, at si Chenggu Dongfeng ay personal na nakaupo sa akademya, at siya ay mananatili doon hanggang sa pagtatapos ng seremonya ng pagbubukas ng paaralan.
Sa oras na ito, 300 mecha ang pumailan lang sa itaas ng Spirit Academy, gumuhit ng mga tunog ng tandang mula sa ibaba, na talagang kamangha-mangha. Lalo na ang 3 red class na mecha, bawat isa ay naglalabas ng nakakasilaw at nakasisilaw na kinang, kahit na ang kanilang sukat ay mas maliit kaysa sa iba pang mga color mecha, ngunit alam ng lahat kung gaano kalakas ang mga god class na mecha. Iyon ang pagkakaroon na tinatawag na 4-character battle armor. Bagamat sa katunayan ang god level mecha ay hindi maihahambing sa 4 na character na battle armor, para makontrol ito, kailangan mo rin ang lakas ng title Daoluo upang ganap na maipakita ang kapangyarihan ng god level mecha. Paano hindi mapapansin ang gayong malakas na lakas at mga mapagkukunang pinansyal? At ang 3 god level na mecha na ito ay hindi kabilang sa Spirit Spreading Tower, ngunit nagmula sa Mecha Masters Association, na siyang pangunahing puwersa ng Mecha Masters Association. Sa pagkakataong ito, nakikipagtulungan kami sa Lingling Tower para itatag ang Lingling Academy. Nais din ng Mecha Masters Association na makakuha ng bahagi. Kung makokontrol natin ang Mecha Academy sa Lingling Academy, maglilinang tayo ng mas maraming talento para makasali sa association sa hinaharap. Para sa mga natitirang mechas ang control ng master ay walang alinlangan na tataas ng malaki. Ito ang pinakaaasam na makita ng Mecha Division Association. Sa magkabilang gilid ng Flower Corridor na nag-sign up, lumipad siya ng isang Soul Master paminsan-minsan, pinakawalan ng Soul Master ng Martial Soul Real Body, na nagpapakita ng kanyang makapangyarihang Martial Soul o Soul Spirit. For a time, sa labas ng gate ng Chuanling Academy, parang isang malaking drama ang itinatanghal. Ang lahat ng ito ay maingat na pinlano at inihanda, at ang Spirit Transferring Pagoda ay naglagay ng maraming pagsisikap dito, upang magawang manalo sa isang suntok sa oras na ito, nang hindi binibigyan ng anumang pagkakataon si Shrek. Ang lansihin na ito ay upang gumuhit ng mga sweldo mula sa ilalim ng tangke, at upang sugpuin ang Shrek Academy na may napakaraming diskarte. Malibang magtayo ng bagong kolehiyo. Sa teorya, walang problema. Si Chenggu Zhangting, bilang unang dekano ng Chuanling Academy, ay personal na namamahala sa labanan sa tanggapan ng admission sa panahong ito. Mahaba na ang pila sa labas ng gate ng Chuanling Academy. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang enrollment. Sa loob ng 10 minuto, hamunin ng Chuanling Academy ang Shrek Academy sa harap ng mga gang at tambol. Bilang karagdagan sa pananabik, ang puso ni Chenggu Zhangting ay kinakabahan pa rin. Ang ganitong pagkakataon ay marahil ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Ang pagpatay kay Shrek, ito ang pinakamahalagang bagay sa puso ng kanilang walang hanggang pamilya. Ito rin ang palagi niyang pangarap. Ngunit sa pagkakataong ito, bilang din ng Spiritual Transmission Academy, siya ang nangunguna. Walang duda na kung magtatagumpay ang bagay na ito, ang kanyang katayuan sa Spiritual Transmission Pagoda ay tiyak na itataas sa isang bagong antas. Kahit papaano ay makakabawi ito sa pagkatalo kay Tang Wulan noong nakaraang pagkakataon. Ano ang lakas ng isang tao? Ang mundo ngayon ay isang mundo ng kompetisyon para sa mga mapagkukunan. Sa pag-iisip kay Tang Wulan, hindi mapigilan ni Chenggu Zhangting na magpakita ng masamang tingin sa kanyang mga mata. Hindi niya napigil ang punatan ang lalaking iyon para maibsan ang pagkamuhi nito. Handa na ba kayong lahat? Tanong ni Chenggu Zhangting. Agad na sinabi ng isang kinauukulan, makasiguro ang din na handa na ang lahat. Nag-set up kami ng kabuuang 50 registration points at nakatanggap ng 50 registration ng sabay-sabay. Handa na rin ang follow-up process. Pagkatapos ng registration, isasagawa kaagad ang assessment at comprehensive evaluation. Ang mga kwalipikadong kandidato ay tinatanggap kaagad at direktang papasok sa kolehiyo upang manirahan. Ito ang one-stop service na ginawa ng Chuanling Academy. Ang pagpaparehistro, pagtatasa, at pagpasok ay one-stop. Ang mga mag-aaral ay hindi binibigyan ng pagkakataong bumalik. Sa madaling salita, basta't mahusay kang mag-aaral, pagkatapos mong makapasok sa Spirit Academy, ayaw mo nang umalis, lalo pat bumalik sa tapat. Very good. Humanda ka. Tapos na ang countdown. Sinulyapan ni Chenggu Zhangting ang oras sa Soul Communicator, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at bahagyang kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Napakatagal na niyang hinintay ang pagkakataong ito. Kailangan kong sabihin na ang mga aksyon ng Spirit Spreading Pagoda ay napaka-epektibo. Gabay man ito ng mga mag-aaral na nag-sign up para sa Shrek Academy sa kabilang panig, o ang kanilang sariling palabas, nakaakit sila ng maraming tao na pumunta. Kung titingnan mo ang ibaba mula sa isang mataas na lugar, makikita mo na ang bilang ng mga mag-aaral na nag-sign up sa labas ng Chuanling Academy ay halatang higit pa kaysa doon sa gate ng Shrek Academy. Magsisimula na ang paghaharap ng dalawang kolehiyo. Sa sandaling ito, walang nakapansin na may ilang hindi mahahalata na mga figure na pumutok sa lugar ng pagpaparehistro ng Spirit Academy. Sumulong sila sa isang siksik na pulutong, at ang karamihan ay natural na, susuko, sa isang landas, nang hindi man lang nakikita ang anumang bagay na malinaw, ang mga taong ito ay dumaan na. Maya-maya, dumating sila sa harap ng registration office ng Chuanling Academy. Walang masyadong tao, mahigit 12. Pagdating nila sa gate ng Chuanling Academy, huminto sila.
Ang 12-12 ng mga tao na ito ay mabilis na kumilos, at ang isang banner ay mabilis na pinukaw ng dalawang mahabang tungkod na inilabas mula sa gabay ng kaluluwa ng imbakan, at nakabitin sa himpapawid na may taas na 5 metro. Mayroong 4 na malalaking salita sa banner, pagpipilian para sa unang pagsubok. Tiningnan ng isa sa mga kabataan ang oras at sinabi sa magulang na nasa front line na mag-sign up kasama ang kanyang anak, "Hello, bago mag-sign up, kukuha tayo ng preliminary exam. Mangyaring hayaan ang iyong anak na lumapit." Oh, okay. Ang mga magulang ay hindi nag-alinlangan na siya ay may kanya, at agad na dinala ang mga bata upang lumapit. Ang isa pang chubby na binata sa tabi niya ay nagsabi, "Iunat mo lang ang iyong kamay." Ang nag-sign up ay isang teenager na mukhang 11 o 2 taong gulang. Nahihiyang inunat niya ang kamay at iniabot iyon. Kinurot ng matabang binata ang kanyang pauso, pagkatapos ay sinabi, "Okay, maaari kang pumasa. Pakipasok ang pagpaparehistro." "Salamat, salamat." Agad na pinapasok ng mga magulang ang kanilang mga anak na may pasasalamat. Susunod. Muling kumaway ang kabataan, at ang susunod na magulang na nagpalista ay nagmamadaling dinala ang kanilang mga anak. Sa kanilang opinyon, napakabilis ng paunang screening na ito, at parang wala lang. Ang una ay makakapasa, hindi dapat mahirap. Sure enough, hinawakan lang ang kanyang pauso, ang matabang binata ay agad na tumango, "Oo, pumasa, mangyaring pumasok." Sa oras na ito, nagsimula na ang pagpapatala sa Chuanling Academy, at ang mga tauhan na responsable sa paggabay ay lumabas na at binuksan ang pinto. Hindi ko alam kung bakit, lahat sila ay medyo nalilito, at pagkatapos ay ginagabayan nila ang mga tao sa opisina ng pagpaparehistro upang mag-sign up, magparehistro, at magparehistro ng maayos. Ngunit ang mga manggagawang ito ay pumikit sa banner sa labas at sa 12-12 ng mga tao, na parang hindi nila nakita. Ang lahat ay nagpapatuloy sa maayos na paraan, at nakita ng mga magulang na nakapila sa labas na ang paunang screening na ito ay orihinal na ginawa ng Chuanling Academy. Nang maabot ng preliminary screening ang ika-37 tao, itinuon ng matabang binata ang kanyang mga mata sa mga pulso ng mga aplikante at sinabing, "Ang iyong sitwasyon ay medyo espesyal. Ikaw ay isang halimaw. Hindi ka maaaring mag-sign up dito. Kailangan mong lumipat ng lugar. Mangyaring pumunta doon." Habang nagsasalita ay tinuro niya ang gilid ng banner. Hindi ko alam kung kailan, nagkaroon na ng liwanag na pinto doon, na may patong-patong na mga kulay na halos sa ibabaw ng liwanag na pinto. Ang mga magulang ay medyo nalito, "Hello, ano ang ibig sabihin nito? Saan ako pupunta para magpalista? Ang aking anak ay napakahusay. Sa amin, siya ang pinakamahusay." Ngumiti ang matabang binata at sinabing, "Dahil ito ang pinakamaganda, kaya kailangan kong pumunta sa ibang lugar para magpalista. Bilasan mo, huwag kang mag-antala." Okay, okay. Pero, ano itong pinto? For more videos, please like, share and subscribe.